Pagkatapos ng muling pagkabuhay, ginamit ko ang milyon-milyong yaman na minana ko para ilis ang tanawin ng Huangya Tree Waterfall. Pinagtatawanan ako ng buong internet. Sa panahon ngayon, nag-aalaga pa rin ang turismo. Para akong nasira ang utak. Pero hindi ako apektado. Dahil alam ko na hindi magtatagal. At ang mundong ito ay mapupuno ng mga zombie. Biliin ang lugar. Para lang gawing isang super Bastin sa apokalipsis. Noong nakaraang buhay, pumasok ang mga zombie sa aking paupahan. Kinagat ng mga matutulis na pangil ang aking lalamunan. Ito ang huling larawan bago mawala ang aking kamalayan. Dumaan ang isang sinag ng liwanag. At muling ipinanganak ako. Sa ika-10 araw bago sumiklab ang virus ng zombie. Ako si Xiao Si. Sa nakaraang buhay, ako ay isang inhinyero sa Huangya Tree Waterfall Scenic Area. Dahil sa aking kaalaman sa topografiya, nakatagal ako sa Water Curtain Cave ng 3 taon. At ginawa itong nag-iisang kanlungan ng mga nakaligtas. Ngunit ang kasosyo kong si Zhang Yuan, kasama ang aking kasintahang si Suking, upang mapanatili ang kontrol sa kuta. Nang ako ay umalis upang mangalap ng mga supplies, pinuto nila ang aking daan pabalik. Itinulak nila ako pababa sa isang 100 metrong talon. Pinakain sa mga mutant na zombie sa tubig. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magbibigay ng pagkakataon sa kahit sino na ako ay pagtataksilan. Muling magtataksil sa akin. Gusto kong gawing isang kuta na kahit isang zombie ay hindi makakapasok. Noong panahon ni Gong Taishi, ako ay isang teknisyan na may sahod na 4,000. Pero malinaw na naaalala ko. Noong nakaraang 6 na buwan, ang matandang si Lin Zhengko na naninirahan sa ibang bansa, nagpunta sa lugar para suriin ang terrain. Biglang nagka-heart attack. Ako ang unang nagligtas sa kanya. Matanda siya na walang anak. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng testamento na ang lahat ng kanyang 1.2 bilyong likidong ari-arian ay ibibigay sa akin. Dating abogado niya. Kapag tinawagan nila ako ayon sa nakasaad sa testamento, akala ko ay scam mula sa ibang bansa. Diretsyong binaba ang tawag at ni-block. Pagdating ng 3 taon ng apokalipsis at nalaman ang katotohanan, malaki na ang pera ay naging isang walang silbing numero na lang. Hinukay ko ang dating contact na iniwan ko. At tinawagan ko ito. Ako si Xiao Si, tagapagmana ng yaman ni Ginoong Lin. Kailangan kong agad na ayusin ang mga papeles ng pagmamana. Lahat ng pondo ay dapat pumasok sa loob ng 1 oras. Si Attorney Chen sa kabilang linya. Inaasahan niyang kusa akong lalapit. Ginoong Xiao, dadalhin ko agad ang buong set ng mga dokumento. Pagkalipas ng 1-0 minuto, magkikita tayo sa executive lounge ng Tiangong Hotel sa lungsod. Sa labas ng bintana, sa kalye, punong-puno ng tao na naghahanda para sa pag-uwi sa Dragon Boat Festival. Alam ng lahat. Sa loob ng 10 araw, magiging parang impyerno dito. At nakuha ko na ang pagkakataon na mabuhay. Matapos makuha ang 1.2 bilyong yaman, nagpasya akong gastusin ang kalahati ng kayamanan para bilhin ang sikat na tourist spot. Talo ng Huangya Falls. Lahat ng tao ay iniisip na ako'y baliw. At hindi ko sila sasabihan na ako'y nagtatayo ng aking sariling kuta sa katapusan ng mundo. Pirmahan ang kontrata at beripikahin ang pagkakakilanlan. Kapag sunod-sunod na dumating ang mga mensahe mula sa bangko, isang mahabang serya ng mga numero na naglalaman ng 1.2 bilyong pondo, ang bumungad sa akin. Ang puso kong nag-aalala ay tuluyan ng humupa. Wala akong kahit anong pagdadalawang isip. Diretso akong nagmaneho patungo sa punong tanggapan ng Huangya Waterfall Scenic Area. Tulad ng sa alaala ng nakaraan, ang lugar ay matagal nang nalugmok sa krisis sa utang. Nag-withdraw ang bangko, ang mga negosyante ay nagtatanggol sa kanilang karapatan. Mukhang maganda ang sikat na landmark. Ngunit sa katotohanan, isa na itong walang laman na shell. Sa nakaraang buhay hanggang sa pagsabog ng katapusan, inaasahan ng developer na mapunan ang butas na ito. Sa huli, ang buong tanawin ay magiging pugad ng mga zombie. Sa silid ng pulong, ang SEC ng developer na si Wang Jian ay nakatingin sa akin na biglang dumating, na may mukha ng pagkainip, hanggang sa inilapag ko ang isang alok ng pagbili. Sa mesa, agad na nagbago ang kanyang mukha. 6 bilyon, bibilhin ko ang buong lugar ng Huangya Waterfall. May isa lamang akong hinihingi. At clear ang tourist spot bago mag-12 ng gabi. Walang matitira ni isa. Ginoong Xiao. Seryoso ka ba? Gagawin ko na ito. Dapat sana ay tatagal ng 3 buwan ang paglipat ng negosyo. Pero sa harap ng totoong pera, natapos ito sa loob lamang ng 5 oras. Nakatayo ako sa tuktok ng malaking talon. Hayaan ang ulap ng tubig na basain ang aking pisngi. May malamig na ngiti sa aking labi. Walang natirang pera. Sa loob ng 10 araw, malalaman ninyo na ang binili ko ay hindi isang tanawin, kundi ang karapatan na mabuhay. Kamakailan, isang misteryosong mayaman ang bumili ng Huangya Waterfall sa halagang 600 milyon. Lahat sa internet ay pinaparatangan ang tanga na iyon. Nagpapakasok sa bangin ng industriya ng turismo. Pero alam nila, sa loob ng 7 araw, magpapalabas na ang buong outbreak ng virus ng bangkay. Tawa sila sa akin, sinasabi nilang nag-aalala lang ako, walang kwenta, pera lang ang importante. Pero hindi nila alam, yung hawak kong ito, mga plano ng depensa na puno ng guhit. Ito ay ginawa ko gamit ang 3 taon ng luha at dugo noong nakaraang apokalipsis. Gabing-gabay sa kaligtasan. Gusto kong gawing isang lugar na may bundok, tubig at kuweba. Isang matibay na pader na hindi matatahak ng mga zombie. Isang bakal na kuta na hindi matutuklasan ng puso ng tao. Gawing ang panganib sa Huangya Tree Waterfall. Maging lugar ng kamatayan para sa lahat ng pumasok. Sa kasalukuyan, ang tanawin ng Huangya Tree Waterfall, ang nangungunang koponan ng depensa sa bansa, ay nagdadala ng daan-daang mabibigat na kagamitan, na masiglang pumasok sa pintuan ng bundok. Ang namumuno, si Ginoong Zeng, ay isang nangungunang eksperto sa depensa sa bansa. Nang ipakita ko sa kanya ang naipintang disenyo ng depensa, sa kanyang harapan,
Hawak ni Ginoong Zeng ang mga plano. Halos mahulog sa lupa. Ito ay hindi karaniwang plano ng dekorasyon. Ito ay aking pinagsama ang Huangya Falls. Natatanging topografiya na isinagawa para sa sistema ng depensa. Naganap na naiiba sa karaniwang kuta na may saradong pananaw. Ginamit ang likas na panganib sa sukdulan. Pinakamalapit na palibot. Gamit ang matarik na bangin at malawak na talon bilang natural na harang. Sa itaas at ibaba ng ilog, nagtayo ng dalawang remote-controlled na hydraulic na water gate na pangontra sa pagsabog ng tubig, na pwedeng agad buksan para magpahintulot ng pag-agos ng tubig. Sa tulong ng agos na 100 metro ang lapad, nabuo ang natural na moat. Maaari na nitong tuluyang isara ang mga daanan ng tubig sa itaas at ibaba. Sa bahagi ng Chansin Bridge sa loob ng network, gamit ang topografiya at mga likas na lungga, binago ito sa isang kamanghamanghang labyrinth. Lahat ng mga sanga ay ginawa ng dead end. Ang mga pader ay puno ng mga trigger na mataas na boltahe ng mga elektrisidad. Nakatagong mga bitag na may monitor, at walang dead angle na infrared na mga kamera. Kung may masamang balak na pumasok, lalabas na walang babalik. Sa pangunahing lugar ng talon, ako ay dumaan sa gilid ng bangin. Nilagyan ko ito ng mga bakal na panlaban sa akyat at high voltage na bakod. Lahat ng nakalantad na butas. Pinagtibay ng makapal na bakal na pangsabog at sinara. Tanging ang water curtain cave ang natira. Isang nakatagong pasukan sa likod ng talon. Nilagyan ng 3.10 toneladang militar na antas ng pinto na pang-eksplosibo. Ang mga nakalatag na mga kuweba ng karst sa likod ng talon ay ganap na pinagsama. Inayos bilang bodega ng mga supply. Steril na medikal na lugar, bodega ng armas, at nakapirming lugar ng pagtatanim. Mas pinakinabangan ang natural na pagbaba ng tubig ng talon. Nagtayo ng 4 na set ng mga independyenteng unit ng hydroelectric generator, kasama ang mga solar panel na nakalatag sa tuktok ng bangin. Kahit naganap na hiwalay sa mundo, maaaring makamit ang enerhiya, tubig at pagkain na ganap na sapat. Ginoong Xiao, ang dami ng proyektong ito. Si Ginoong Zeng ay sinimulang magsalita, ngunit pinutol ko siya. Ang halaga ng proyekto ay umabot ng 4 na beses. Kailangan kong matapos ang lahat ng proyekto sa loob ng 7 araw. Isang utos. Ang ilaw sa buong Huangya Tree Waterfall ay walang patid magdamag. Malapit nang matapos ang End of Days Fortress. Yung green tea na pumatay sa akin sa nakaraan, nandito na. Matapang na humihingi na buksan ko ang pinto at papasukin siya. Nasa ika-4 na araw na ang proyekto. 6 na araw na lang bago sumiklab ang apokalipsis. Ang buong sistema ng depensa ay unti-unting nabubuo. Nasa control room ako sa Water Curtain Cave. Nag-imbestiga sa security system. Biglang nagpadala ng emergency alert ang security team. Sa paligid ng scenic area ni Xiao, may isang grupo na pilit na pumasok sa post. Ang 2 leader nila ay nagsabi, "Sina Zhang Yuan at Suking na gusto kang makausap." Nang marinig ko ang mga pangalang ito, biglang bumuhos ang galit sa aking mga mata. Inilabas ko ang surveillance. Sa larawan, nandoon sina Zhang Yuan at Suking kasama ang ilang mga gunggong, na walang tigil na nanginginig sa bakod ng lugar, at patuloy na sumisigaw ng aking pangalan. Hindi ko akalain na darating sila ng maaga. Pinindot ko ang speaker. Isang hakbang pa. Huwag mong sisihin ako kung magiging bastos ako. Agad na lumapit si Zhang Yuan sa harap ng monitor. Punong-puno ng mapagpuri ng ngiti ang kanyang mukha. Ikaw nga talaga, Cesar. Bro, narinig kong yumaman ka. Isama mo kami sa kasiyahan. Tayo ay mga kapatid na nagtataguyod ng buhay para sa isa't isa. Ate, alam kong galit ka pa rin sa akin. Ako at si Zhang Yuan ay mga ordinaryong magkaibigan lang. Ikaw lang ang nasa puso ko. Papasukin mo na ako, okay lang ba? Pakiramdam ko lang ay nakakainis. Kahit na ang lugar ko ay kalbo na. Hindi namin papapasukin kayong dalawa kahit isang hakbang. Nagbibigay ako ng utos sa walkie-talkie. Kung susubukan nilang magpatuloy, diretsong gagamitin ang taser para pabagsakin sila. Kung magmamaliit, babaliin ang mga binti nila. Nakatingin sa 2 tao na nagtatakbuhan ng takot matapos tamaan ng security. Di makikita ang kahit anong emosyon sa aking mata. Samantala, ganap nang nagbago ang takbo ng usapan online. Sa iba't ibang panig ng bansa, sunod-sunod na lumilitaw ang mga insidente ng malupit na pag-atake. Maraming mga pasyalan ang agad na nagsara. Naglabas ang mga opisyal ng babala upang ipaalala sa mga tao na huwag pumunta sa mga mataong lugar. Ang mga netizen na nangutya sa akin dati, biglang nag-init ang sitwasyon. 9 na tao ang gustong bumili ng isang slot para makapasok sa lugar. Lahat ay tinanggihan ko agad. Sa katapusan ng mundo, ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga zombie, kundi ang puso ng tao. Sa gitna ng gabi, natapos ko na ang huling round ng pagsasaayos ng depensa. Ang buong Huangya puno ng talon, ganap nang nasa estado ng alerto. Bumalik na muli, para makaiwas sa mga zombie. Naglabas ako ng malaking pera para gumawa ng post-apocalyptic na kuta. Pero natuklasan ko na ang kuta na sarili kong binuo ay nakasara na sa akin. Nauna pang binuksan mula sa loob. Virus ng mga bangkay. Lahat ng bahagi ng bansa ay nagkaroon ng malawakang pagputok. Ang dapat sana ay masiglang long holiday. Biglang naging impyerno sa lupa. Lahat ng lugar na matao. Naging pugad ng virus. Mga hikbi, sigaw at sirena. Ang pulse ay biglang bumalot sa buong syudad. Biglang bumalot sa buong syudad. Sa loob lang ng 1 oras, ganap na nalugmok ang buong syudad. Maraming mga nakaligtas ang parang baliw. Patungo sa direksyon ng Huangya Tree Waterfall. Sa likod ng masikip na tao, sumusunod ang madilim na hukbo ng mga bangkay. Ngunit nang lumapit sila sa paligid ng pasyalan, naharang sila ng mataas na boltahe na kable na aking inihanda. Ang mga zombie sa likuran ay parang baliw na sumugod. At sa isang iglap, naging uling sila sa mataas na boltahe. May ilang mabilis na mutant na zombie na gustong umakyat sa pader. Kakatagpo ko lang ang mga tinik na bakal na pang-iwas sa akyat. Diretso akong na-electrocute ng high voltage na kontrolado ko mula sa malayo. Patay na agad. Sa control room,
Tinitingnan ko ang monitor kung saan makikita ang impyerno sa mundo. Walang emosyon sa mukha. Mga retiradong espesyal na sundalo ang pinili ko ng maingat. Sila ang tumpak na nagsusupil sa mga nakatakas na mga zombie. Sapat ang mga supply sa loob ng kuta. Kung ikukumpara sa impyerno sa labas, dito talagang isang tunay na paraiso sa katapusan ng mundo. Sa mga sandaling iyon, biglang umingay ang alarma mula sa mga surveillance sa labas. Sa ibaba ng ilog Baishwi, saan naroon ang napakaraming malalaking amphibious na mutated na zombie. Sabay-sabay na lumalangway patungo sa direksyon ng pasyalan. Sa likod ng talo ng tubig, may itim na anino na higit sa 2 metro ang taas, na matatag na nakatayo sa mabilis na agos ng tubig. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang ulo. Isang paris ng pulang patayong mga mata, tumpak na nakatutok sa mga kamera sa likod ng talo ng tubig. Sa susunod na segundo, binuka niya ang kanyang bibig, at ipinakita ang isang hanay ng matutulis na pangil. Si Yause, matagal na tayong hindi nagkita. Akala mo ba, sa isang muling pagsilang, maiiwasan na ang bastion? At hindi na kita mahahanap. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang nag-blackout ang lahat ng screen sa control room. Ang backup na monitor sa pinakamalalim na bahagi ng yungib. Pinasok ng puwersa. Sa madilim na ilalim ng lupa, sa ibabaw ng ilog, dumarami ang mga mutant na patuloy na lumalabas. At lahat ng mga nakatagong butas na pinanday ko, ay tila binuksan ng ibang tao mula sa loob. Sa sandaling nag-blackout ang mga screen sa control room, naramdaman ko ang kaunting pagkabahala. 3 taon sa nakaraang buhay. Sa mga bundok ng bangkay at dagat ng dugo, nakuha ang aking likas na kakayahan. Naginawang tumpak ang aking mga daliri. Napinindot ang pangunahing kontrol. Ang pisikal na paghihiwalay na switch sa ibaba. Ganap na pinutol ang pangunahing sistema at panlabas na linya. 3 set na naihanda ng maaga. Ganap na offline na backup monitoring system. Agad na nag-activate. Ang mga larawan sa loob ng yungib ay muling pinuno ang buong pader. Ang mga mutant na umaagos sa ibabaw ng madilim na ilog sa ilalim ng lupa ay sumusulong patungo sa loob ng daanan. Ngunit hindi nila alam na ang karstong na aking sariling pinasok ay hindi kailanman isang simpleng kanlungan, kundi isang labirint na dinisenyo para sa lahat ng mga sumasalakay. Na may layuning pumatay, wala akong anumang pagdududa. Pindutin ang unang serye ng depensa na buton. 20 antas ng military grade na pinto ng pagsabog ang agad na bumagsak upang hatiin ang mga sumasalakay na mutant sa maraming nakahiwalay na mga bloke na nakabaon sa mga bitak ng bato na may mataas na presyon ng gas. Sabay na naglalabas ng nasusunog na gas. Tumpak na pinasabog ng electric spark na may 3 segundong pagkaantala. Ang pagsabog na shockwave sa saradong espasyo ay nagpalipad sa buong pader ng bato. Ang mga amphibious mutant na nasa unahan agad na naging uling. Walang natirang buo na labi. Ang mga alon ng pagsabog ay hindi pa humuhupa. Nakamonitor na ako offline. At naitala ang anomalya. Lahat ng mga nakabukas na lihim na butas. Ang mga hinang ay pinuputol mula sa loob. Gamit ang mga propesyonal na kasangkapan. Ang mga hiwa ay maayos at makinis. Hindi ito kayang gawin ng mga walang isip na patay. Mayroong traitor sa loob ng engineering team. Ang itim na anino na 2 metro ang taas sa labas ng talo ng tubig ay nakaharap sa mabilis na agos ng tubig at umabot na sa unang pintuan ng pagsabog. Ang kanyang pulang patayong mga mata ay mahigpit na nakatutok sa kamera. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang nagbabago sa ulap ng tubig. Nawawala ang nakakatakot na katangian ng halimaw. At lumitaw ang isang mukha na hindi ko malilimutan. Biglang pumiglas ang aking daliri. Si Zhang Yuan ang nagpuwersa sa akin na bumaba sa bangin sa nakaraang buhay. Ang kalaban kong ito ay katulad ko. Bumangon muli na may alaala. At naging pinuno ng mga mutant na may katalinuhan. Sa labanan ng huling panahon, mula pa sa simula, ito ay isang laban ng 2 reborn na buhay at kamatayan. Tinutukan ko ng mabuti ang mukha ni Zhang Yuan sa monitor. Ang galit sa aking dibdib ay halos sumabog. Ngunit nanatili akong ganap na kalmado. Noong nakaraan, ako ay naligaw ng landas dahil sa galit. At iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong saksakin ako mula sa likod. Sa buhay na ito, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling iyon. Agad kong inilabas ang mga talaan ng pagkakakilanlan ng lahat ng tauhan ng engineering team at ang buong oras na pagmamanman habang nagtatrabaho. Sa 3 taon kong karanasan sa pagkilala ng tao, pinagkakatiwalaan ko agad na matukoy ang 3 kakaibang tao. Sila ang responsable sa mga nagwelding sa ilalim ng lupa. Maraming beses silang nakipag-ugnayan sa labas. Pagkatapos ng oras ng trabaho nang hindi pinapayagan, ang taong nakuhanan sa surveillance ay ang nakaraan na si Suking na nagtaksil sa akin kasama si Zhang Yuan. Walang pag-aalinlangan. Agad kong pinindot ang internal alert button. Isang security team na binuo ng mga retiradong espesyal na sundalo. Kaagad na kumilos. Hindi pa nakaka-react ang 3. Nang pinadapa siya sa lupa ng mga armado na miyembro, mula sa kanilang mga daladalang bagahe, nakuha ang mga nakatagong sample ng mutated virus at mga satellite phone na maaaring makaiwas sa signal jamming, na nahuli ang tao at ebidensya ng walang awa. Ayon sa mga itinakdang batas ng kuta, diretso nilang itinapon sa labas ng Tianjin Bridge ang kamatayan na maze, na sila mismo ang nagbukas ng pasukan para sa mga bangkay. Sa huli, naging libingan nila ito. Matapos mapalaya ang inside man, agad kong ibinalik ang aking atensyon kay Zhang Yuan sa labas ng water curtain, na nakikipag-ugnayan ng pabulusok sa explosion-proof door gamit ang kanyang matalim na kuko. Sa makapal na bakal, may mga malalim na gasgas. Sa likod, sa ilog puting tubig, patuloy na dumarating ang mga amphibious mutant na nagtitipon dito. Umiti ako ng malamig at pinindot ang pangalawang serye ng depensa. Agad na bumukas ang mga hydraulic sluice gate sa itaas. Nasa gitna ng napakalaking alon ang mga pira-pirasong bato. Bumuhos mula sa taas na 100 metro, diretso sa lugar sa harap ng talon. Si Zhang Yuan at ang kanyang kasama na mutante agad na nahampas ng malalaking alon.
at nahulog sa agos ng puting ilog. Sa sandali ng pagbagsak ng malalaking alon, nakita ko ito sa mataas na resolusyon na surveillance mula sa tuktok ng bangin. Mahigpit na nakatutok sa ibabaw ng ilog ng Baishui. Talagang hindi umabot ng kalahating minuto, isang itim na anino ang sumulpot mula sa agos sa ibaba. Ang kalahating katawan ni Zhang Yuan ay tinamaan ng mga batong pira-piraso, duguan at sugatan. Ngunit sa bilis na nakikita ng mata, mabilis na gumagaling ang propesiya na dala ng muling pagsilang. Nakuha rin niyang maaga ang pangunahin na lihim ng ebolusyon ng virus. Wala akong inaasahang hindi. Sa nakaraang buhay, nakarating siya sa mataas na posisyon. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagtataksil, talagang mayroon siyang higit pa sa karaniwang tao. Nakatigasan at swerte. Sa buhay na ito, pinagsama ang virus. Mas mahirap na kalaban ang maging leader ng mga mutante. Agad kong inaayos ang buong depensa ng bayan. Ibinabago ko ang mga baradong dam sa itaas at ibaba. Sa mode na pansamantalang pagbubukas ng tubig, ganap na isinara ang lahat ng posibleng pasukan ng tubig. Kasabay nito, ina-upgrade ko ang mga trap system sa Tianqingqiao na bahagi. Na-i-upgrade na ito. Nagdagdag ng mga sensor na nakatutok sa pandinig ng mga mutante. At ang aparato ng pang-amoy. Ginawang buong paligid. Isang malaking pamatay suso para sa mga zombie. Sa oras na iyon, nagulat ang surveillance sa gate ng parke. Nang mataas na dalas na alarma, libo-libo ang nagkumpulan sa labas. Mga nakaligtas na nagtatakbuhan. Sa likod ng masikip na tao. Kasunod ang madilim na agos ng mga patay. Mga nakaligtas, na walang humpay na humahampa sa mabigat na pintuan ng haluang metal. Amoy ng kawalang pag-asa. Na kahit sa likod ng screen ay malinaw na nararamdaman. Tinitingnan ko ang mga monitor ng walang emosyon. Dahil sa isang saglit na kahinaan sa nakaraang buhay. Nagpasok ng isang grupo ng mga nakaligtas. Sa huli, nagdala ito ng mga suliranin na mahirap ayusin. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Zhang Yuan at Suking. Sa buhay na ito, hindi ko na muling ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi ko binuksan ang malaking pinto. Kundi sinimulan lamang ang mga nakatakdang depensa sa labas ng pinto. Na nakatakdang emergency defenses. Biglang umaangat ang protektibong bakal na panel na may kakayahang mag-akyat baba. Para mapaghiwalay ng tuluyan ang mga nakaligtas at ang mga sumusunod na bangkay. Nang buong buo. Kasunod nito, ang nakabaon na mataas na boltahe na elektrikal na bakod sa lupa. Sabay na binubuksan. Ang mga bangkay na nangunguna sa pag-atake. Nabulok ng sunog sa kuryente. Para sa mga nakaligtas sa labas ng pinto. Nag-iwan kami ng pansamantalang ligtas na lugar. Hindi ako magbubukas ng pinto para papasukin sila. Pero hindi rin ako papayag na panoorin silang wasakin ng mga zombie. Ito ang huling hangganan na itinakda ko. Para sa sarili ko sa panahon ng apokalipsis. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa labas. Ngunit kailangan kong magbigay ng higit na atensyon. Ang seguridad sa loob ng kuta ang pinakamahalaga. Kasama ang aking security team. Tinatapos namin ang masusing inspeksyon sa buong kuta. Upang matiyak na walang nakalusot na traidor. At mga nakatagong mutasyon. Kasabay nito, binilang ang lahat ng mga supply. At ang estado ng operasyon ng sistema ng depensa. Maganda ang paglago ng mga pananim sa rehiyon ng kontroladong temperatura. Kompleto ang mga gamot at kagamitan sa steril na medikal na lugar. Sapat ang inventaryo ng mga bala sa bodega ng armas. 4 na set ng mga hydroelectric generator. At ang sistema ng solar power ay tumatakbo ng maayos. Kahit naganap na mapag-isa sa loob ng 10 taon. Maaaring mapanatili ang normal na operasyon ng kuta. Nahanap namin ang pinakalalim na bahagi ng ilalim na ilog sa kuweba. Nang pumasok ako, nakakita ako ng bagong kakaibang bagay. May bagong bakas ng akyat sa pader ng bato. At may isang maliit na bahid, na may nakakalaso na madilim na berdeng likido. Ipinapakita nito na, bukod sa mga nawasak ng mutan, mayroon pang mga nakatakas. Nang sumunod sa madilim na ilog, pumasok sa malalim na bahagi ng kuta. May nakalaan akong mga target na hindi pwedeng mapansin. Hindi nagsasalita, tahimik lang. Naglagay ako ng infrared sa paligid. At mga vibration sensor na magti-trigger. Kasama na ang mga trap na may anesthetic na karayom. Inayos ko rin ang mga anggulo ng monitoring sa paligid. Para masigurong walang blind spot sa surveillance. Pagkatapos bumalik sa control room, inilabas ko ang buong topografiya ng ilalim ng lupa na ilog. Ang lugar na ito ay isang karst landscape. Ang ilalim ng lupa nitong ilog ay napakalawak, na direktang nakakonekta sa maraming mga sinkhole sa malalim na bahagi ng Kian. Noong nakaraan, nag-develop lang ako sa lugar malapit sa talon. Ngunit nalimutan ang panganib sa kailaliman ng madilim na ilog. Agad akong nakipag-ugnayan sa mga inhenyero na naiwan sa kuta, mga pangunahing miyembro. Naglabas ng mga naunang iginuhit na plano para sa depensa ng madilim na ilog. Nag-alok ng 3 beses na sahod at humiling na matapos nila ito sa loob ng 3 araw. Nakatapos na ang paglalagay ng 3 patong ng proteksyon sa pinto ng lihim na ilog. Ng mga pinto ng proteksyon sa pagsabog. Kasabay nito, nag-install din kami ng high voltage underwater electric grid at sonar detection system. Ganap na isinara ang lihim na ilog. Ang potensyal na daanan ng pagsalakay. Inayos na lahat. Muling tiningnan ko ang monitor screen. Natuklasan namin ang mga nakaligtas sa labas ng pinto. Napanatili na nila ang kanilang posisyon. At sa malayo, sa kalsada, may mas maraming nakaligtas at mga bangkay na dumarami. Unti-unting, humihila papunta sa waterfall ng Huangyao Tree. Kasabay ng pagpapatakbo ng Dark River Defense Project. May bagong pagbabago sa sitwasyon sa labas ng pinto. Sa mga nakaligtas sa ligtas na lugar, may isang grupo ng mga kabataan na armado. Nais nilang linisin ang mga nakakalat na bangkay sa paligid. Sa halip, nagsimula silang magpasiklab. Sinubukan nilang pilitin ang pinto ng parke gamit ang lakas. Nagdala pa sila ng malaking bato mula sa tabi ng kalsada. Binato nila ng sabay-sabay ang bakal na pinto. Maliwanag kong nakita sa pamamagitan ng surveillance, na sa pinakaharap ng tao, ay si Suking na aking itinaboy, na nakatago sa gitna ng tao, na patuloy na nagpapasiklab ng emosyon ng mga nakaligtas, at ginagawang
Malupit na masamang tao na umaangkin ang buhay. Na sinusubukang gamitin ang lakas ng tao. Sinira ang aking kuta. Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa aking mga mata. Sa nakaraang buhay, ang babaeng ito ay palaging nag-aaklas ng awa sa pamamagitan ng pagpapanggap na kawawa. Palagi niyang ginagamit ang aking kahinaan. Sa huli, nakipagsabuatan siya kay Sang Yuan. At ibinigay sa akin ang isang nakamamatay na suntok. Ngayon, nais pa rin niyang gamitin ang parehong taktika. Direktang sinimulan ko ng walang awa. Ang directional sound wave disperser sa paligid ng pinto. Mataas na frequency na ingay. Biglang bumalot sa lugar sa harap ng pinto. Maliban sa ligtas na lugar na hiwalay ng reinforced steel plate, ang mga tao na nagtangkang buksan ang pinto. Biglang nawalan ng kakayahang kumilos. Sina ay nagsusumamo na nakatakip ang mga tainga. Nahulog sa lupa, nagdurusa at nagwawalang bahala. Si Suking ay nakatago sa pinakahuli ng tao. Hindi siya tinamaan ng direktang alon ng tunog. Nakita ang sitwasyon at nais tumakas. Ngunit naharang siya ng mga patrol na inihanda ko sa paligid. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Diretso siyang itinapon sa ang kamanghamanghang labirint ng kamatayan sa Tianqingqiao. At ang tatlong inside na pumasok dito dati ay nakulong sa iisang lugar para maranasan niya mismo ang pakiramdam ng paligid na puno ng mga bangkay na inakit niya. Matapos niyang tapusin ang gulo ni Suking, napansin ko na sa malayo sa mga bundok, may mga dambuhalang anino na gumagalaw. Hindi ito mga kalat-kalat na bangkay, kundi isang organisadong hukbo ng mga bangkay. Ang nangunguna ay si Sang Yuan na tinangay ng malaking alon. Kasama niya ang mga mutated na inangkat na hukbo. Muling bumalik sila upang umatake. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa control room. Tinitingnan ko ang malayo sa kabundukan ng mga hukbo ng bangkay na sumasakop sa buong langit. Ang mga daliri ay dahan-dahang tumutok sa konsol, na walang takot na nararamdaman. Sa nakaraang buhay, umasa ako sa aking kaalaman sa lupain, at sa aking sariling lakas. Nakayanan kong mabuhay dito ng 3 taon. Sa buhay na ito, hawak ko ang isang bakal na kuta na ginawa mula sa malaking yaman, at may mahusay na pangkat ng seguridad. Hindi ko bibigyan si Sang Yuan ng anumang pagkakataon. Agad akong nag-activate ng pinakamataas na alerto ng buong kuta. Lahat ng mga searchlight sa tuktok ng bangin ay nakabukas. Pinapaliwanag ang buong paligid ng tanawin na parang araw. Ang infrared thermal imaging system ay ganap na na-activate, na nagmumonitor sa galaw ng mga bangkay. Si Sang Yuan ay may dalang alon ng mga patay. Mabilis siyang umabot sa paligid ng atraksyon. Hindi siya kumikilos tulad ng karaniwang mga zombie, na walang isip at basta-basta lang umaatake. Sa halip, inutusan niya ang alon ng mga patay na hatiin sa 3 grupo. Isang grupo ang sumugod sa pangunahing pasukan ng atraksyon. Isang grupo ang umikot sa itaas ng talo ng duyong. At mayroon pang isang grupo pumasok sa yungib sa bahagi ng Chancing Bridge. Sinubukang sumugod mula sa 3 direksyon. Sa bayan ng aking depensa, umangat ang sulok ng aking labi sa isang malamig na ngiti. Lahat ng taktika ni Sang Yuan ay nasa aking inaasahan. Sa nakaraang buhay, magkasama tayong lumaban ng 3 taon. Alam ko ito ng mas mabuti kaysa sinuman. Kasanayan niya sa pakikidigma. Harapin ang hukbo ng mga bangkay sa harap na pinto. May nakahandang high voltage na bakod, pero naghihintay lang sa hukbo ng mga bangkay na magtipon-tipon hanggang sa umabot sa sapat na dami. Bago niya pinindot ang nakabaong trigger sa plaza ng pinto. Ng cloud explosion na bomba. Matinding pagsabog. Biglang sumiklab sa buong plaza. Ang libo-libong bangkay na nangunguna. Biglang naging abo. Para sa mga bangkay na nasa itaas. Diretso kong isinara ang baradong tubig sa itaas. Binaba ko ang level ng tubig sa ilog. Hanggang sa pumasok lahat ng bangkay sa ilog. Doon ko binuksan ang baradong tubig para magpakawala. Ang malalaking alon ay humatak sa mga bangkay sa ilog. At lahat ng ito ay nahulog sa ilog ng puting tubig. Naging pagkain ng mga nabagong nilalang sa ilalim ng tubig. At ang alon ng mga bangkay na pumasok sa labirint ng Tianqing Bridge. Mula sa sandaling pumasok sila, ay wala ng pagkakataon na makalabas. Sa mga surveillance ng bahagi ng Tianqing Bridge, ang alon ng mga bangkay ay pumasok sa yungib. Patuloy na sumusulong sa pasilyo. Ngunit unti-unting pumasok sa mga bitag ng kamatayan na inihanda ko ng maaga. Lahat ng mga sanga ay ginawang patay na dulo. Ang trigger tat na high voltage electric net sa pader ng bato ay patuloy na nag-activate sa bawat pagdapo ng mga zombie. Ang nakakabinging tunog ng kuryente ay kasabay ng mga sigaw ng mga zombie na patuloy na umaabot sa kuweba. Lihim na tinik na bitag na na-trigger ng pagyanig ng lupa. Biglang pinaputok ang mga zombie sa unahan. Na parang salaan. Wala akong awa. Patuloy lang akong nag-adjust sa mga panggaganyak na aparato sa labirin. Na patuloy na naglalabas ng mga zombie. Itinuturo sa iba't ibang trap na lugar. Ginawang buong bahagi ng Tianqing Bridge. Isang epektibong makina ng mga zombie na pumatay. Ang pangunahing pinto at ang mga zombie sa itaas ay tuluyang natalo. Puno ng mga sunog na labi ng mga zombie sa plaza. Ang tubig sa ilog ay nabalot ng madilim na pula dahil sa dugo ng mga zombie. Ngunit si Sang Yuan ay walang anumang pag-atras. Patuloy pa ring nag-uutos sa mga patay na sumugod sa pamamagitan ng thermal imaging system. Mabilis kong natukoy ang lokasyon ni Sang Yuan. Nakatago siya sa isang bangin sa labas ng lugar na may pulang patay na mata, matinding nakatitig sa direksyon ng kuta. Patuloy na naglalabas ng mababang frequency na tunog. Nagtuturo sa galaw ng mga patay. Sa wakas ay naintindihan ko kung paano niya kayang kontrolin ang napakaraming zombie. Dahil sa pagbabago niya, na nagagawa niyang maglabas ng mababang frequency na tunog. Ang tunog na ito ay nakakaabala sa galaw ng mga zombie. Hayaan silang sumunod sa mga utos nila. Agad kong kinuha ang nakapreparang sound wave jammer. Ang aparatong ito ay makakapaglabas ng mga signal ng interference na nasa parehong frequency ng mababang frequency na tunog ni Sang Yuan. Naganap na magugulo ang kanyang kontrol sa mga patay. Sa pagsisimula ng jammer, biglang nagulo ang lahat. Nagsimula ng magdigmaan ang mga bangkay.
Biglang bumagsak ang buong hukbo ng mga bangkay. Napansin ni Zhang Yuan ang kakaibang nangyayari. Biglang humarap siya sa direksyon ng kamera. Punong-puno ng galit ang kanyang madilim na mata. Ngunit hindi na niya makontrol ang nagkakagulong hukbo ng mga bangkay. Lubos nang nawalan ng kontrol ang magulong hukbo ng mga bangkay. Bahagi ng mga ito ay tumakbo patungo sa mga bundok at kagubatan sa paligid. Nagmamadaling kumalat, isang bahagi naman ay nag-aaway sa kanilang lugar. At may ilang mga walang isip na zombie na patuloy na bumabangga sa mga depensa ng kuta. Sa huli, lahat sila ay nasunog at naging uling sa mataas na boltahe na bakod. Wala akong ibinigay na pagkakataon kay Zhang Yuan na makabawi. Agad silang nagpadala ng 3 buong armado na assault team upang samantalahin ang kaguluhan ng mga bangkay at umikot mula sa nakatagong labasan ng kuta patungo sa bangin kung saan nagtatago si Zhang Yuan. Ang assault team ay binuo mula sa mga pinili kong retiradong espesyal na sundalo, na bawat isa ay mayaman sa karanasan sa aktwal na labanan. Dagdag pa ang mga kagamitan na inihanda ko para sa kanila. Nangungunang kagamitan ng sundalo. Para sa mga karaniwang zombie, ito ay parang labanan sa ibang antas. Patuloy na nililinis ng koponan ang mga nangangapal na zombie sa daan. Mabilis silang nakarating sa ilalim ng bangin. Habang si Zhang Yuan ay patuloy na sumusubok na maglabas ng mga alon ng tunog, upang muling kontrolin ang agos ng mga patay. Walang kamalay-malay na siya ay napalibutan na. Sa aking utos, agad na nagsimula ang atake ng mga tauhan ng sundalo. Mga armor-piercing na nasusunog na bomba. Tumpak na itinuro sa posisyon ni Zhang Yuan. Biglang sumiklab ang malakas na apoy sa bangin. Ganap na natabunan ng apoy ang larawan ni Zhang Yuan. Matapang kong nakatutok sa monitor. Ngunit hindi ako magpapahinga kahit kaunti. Ang mga labanan ng buhay at kamatayan sa mga nakaraang buhay ay nagturo sa akin na basta't makita ko ang bangkay ni Zhang Yuan, hindi ako dapat maging kampante. Tama nga, hindi pa namamatay ang apoy. Isang itim na anino ang biglang sumulpot mula sa apoy. Ang katawan ni Zhang Yuan ay na-scorch ng incendiary bomb. Ngunit hindi pa rin siya patay. Sa halip, siya ay ganap na naging halimaw. Tumangkad ng mahigit 3 metro. Isang hampas ng matutulis na pangil ay pinutol ang malaking puno sa tabi. Walang kaunting gulo ang assault team. Agad silang sumunod sa naunang itinalagang taktika. Nagtataboy at patuloy na nagpapaputok. Kasabay nito, nagpalabas ng smoke grenade upang guluhin ang paningin ni Zhang Yuan. Unti-unting inilalapit siya sa akin. Ang naunang inihandang bitad, ang bilis at lakas ni Zhang Yuan pagkatapos magbago, ay tumaas ng ilang beses. Ang karaniwang bala na tumama sa kanya ay nag-iiwan lamang ng mababaw na gasgas. Hindi talaga nakakapinsala ng malubha. Siya ay nagwawala patungo sa. Ang mga miyembro ng assault team ay tumalon. Sa kanilang daraanan, nababali ang mga puno at nagkakaroon ng bitak sa lupa. Ngunit hindi sila kailanman nahahawakan ng mga miyembro. Ang mga miyembro ng assault team ay lahat nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay sa taktika. Sila ay nagtutulungan ng maayos. Patuloy nilang ginagamit ang terrain at smoke grenades bilang takip. Hinila niya ang ruta ng pagkilos ni Zhang Yuan. Dahan-dahang dinala siya sa ilog na bahagi sa ibaba ng talon sa bangin. Doon ko nauna nang inihanda ang pangunahing bitag. Sa ilalim ng buong bangin, nakalibing ang matibay na aloy na kawad. Sa mga nakapalibot na pader ng bato, nagtakda sila ng ilang dosenang high-voltage stun guns laban sa mga mutasyon na may mataas na depensa. Sumunod si Zhang Yuan sa mga sundalo ng operasyon. Sa sandaling pumasok sila sa tabing ilog, agad kong pinindot ang trigger ng bitag. Biglang humigpit ang aloy net sa ilalim ng lupa. Naipit si Zhang Yuan ng mahigpit sa lugar. Samantala, ang mataas na boltahe na electric shock gun sa pader ay sabay-sabay na umandar. Siyentipikong 100,000 boltahe. Agad na bumalot kay Zhang Yuan. Ang matinding kuryente ay nagbigay kay Zhang Yuan ng isang masakit na sigaw. Ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay patuloy na nangingisay sa ilalim ng mataas na boltahe. Ang kanyang katawan na parang hayop ay nagsimulang humina ng tuluyan. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtatangkang sumuko. Nagmamadali siyang punitin ang haluang metal na lambat gamit ang kanyang mga pangil. Talagang napunit niya ito ng isang butas. Wala akong kaunting pagdududa. Agad kong pinagana ang pangalawang bitag. Muli nang bumukas ang mga sluice gate sa itaas. Isang napakalaking alon ang biglang sumugod sa dalampasigan sa ibaba. Hindi pa nakakalabas si Zhang Yuan mula sa haluang metal na lambat. Muling nahulog siya sa alon ng malakas na alon muli. Sa mabangis na agos ng Whitewater River. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pagkakataong makaligtas sa baybayin. Inilagay na namin ng maaga sa magkabilang panig ng ilog. Ang mga snipering team, patuloy nilang pinaputukan si Zhang Yuan sa tubig. Isa-isa nilang pinaputukan ng espesyal na anesthetic na bala. Pumasok sa kanyang katawan. Agad na umubra ang epekto ng pampamanhid. Ang pakikibaka sa ilog ng Baishwi ay unti-unting humina. Agad akong nagpadala ng underwater detection team upang hanapin ang mga bakas ni Zhang Yuan sa daluyan ng ilog. Ngunit nakakita lamang kami ng isang piraso ng panganang halimaw na naputol ng malakas na agos at maraming madilim na berdeng mutated na dugo. Nawala na ang katawan ni Zhang Yuan, hindi na makita kahit kailan. Inutusan ko ang mga kasamahan na ipagpatuloy ang paghahanap. Masalimuot ang daloy ng ilog sa ibaba ng Whitewater River at maraming mga amphibian mutant ang nakatago. Kung magpapasok ng walang pag-iingat, magdudulot lang ito ng hindi kailangang pinsala. Alam kong kahit patay na si Zhang Yuan, nakatamo na siya ng malubhang sugat. Sa maikling panahon, hindi possible na muling mag-organisa ng malaking pag-atake. Binibigyan ako nito ng sapat na oras para ipagpatuloy ang pagpapahusay ng depensa ng kuta. Ganap na mapatatag ang aking kalamangan sa pag-survive. Matapos maresolba ang krisis ng mga bangkay, muling magtutuon ako ng pansin. Lumipat sa ligtas na lugar para sa mga nakaligtas sa labas ng pangunahing pintuan. Matapos ang pag-atake ng alon ng mga patay, ang mga nakaligtas sa ligtas na lugar ay bumaba na sa wala pang 2,000. Ang mga nakaligtas ay mga malalakas, na may kakayahang makaligtas na kabataan, at ilang mga
Mga teknikal na tao na may espesyal na kasanayan. Ang karanasan sa nakaraan ay nagsasabi sa akin na sa katapusan ng mundo upang makapanatili, hindi sapat ang lakas ng isang tao lamang. Kailangan kong bumuo ng isang pangkat na lubos na tapat sa akin upang makagawa ng isang tunay na matatag na base ng mga nakaligtas. Naghanda ako ng pagbubukas ng pinto. Sa tabi lang ng pangunahing pintuan, may isang hiwalay na daanan para sa pagsusuri. Nagpatupad ng mahigpit na mga patakaran sa pagpasok. Tanging tumatanggap ng mga teknikal na eksperto, mga veteranong may praktikal na karanasan, at may maayos na pag-ugali. Mga kabataan na handang sumunod sa mga patakaran ng base. Lahat ng aplikante, lahat ay kinakailangang dumaan sa mahigpit na pagsusuri sa background at pisikal na pagsusuri upang matiyak na walang impeksyon ng virus at walang anumang potensyal na banta. Sa sandaling inanunsyo ang mga patakaran, ang mga nakaligtas sa ligtas na lugar ay biglang nag-alboroto dahil sa napakaraming tao na nagtipon sa harap ng pagsusuri. Nais na makuha ang pagkakataong ito na mahirap makamit. Kapag naisip na ang pagsusuri, ako mismo ang magbabantay sa control room at buong proseso ng pagsusuri. Lahat ng hakbang ng pagsusuri ay mahigpit na susunod sa mga patakarang itinakda ko. Walang puwang para sa anumang pag-aalangan. Ang pagsusuri sa katawan ay ang unang hadlang. Lahat ng nag-a-apply na pumasok ay kinakailangang sumailalim sa infrared na pagsusuri ng temperatura at pagsusuri ng dugo. Kahit na may kaunting palatandaan ng impeksyon, ay agad natatanggihan ng walang pagbubukod. Ang bahagi ng pagsusuri sa background ay madadaan ko sa pamamagitan ng maagang pag-access sa database ng pulisya. Suriin ang bawat karanasan ng aplikante. Ang mga may record ng karahasan, pagnanakaw o pandaraya ay hindi pinapayagang pumasok. Sa nakaraan, nakita ko na ang labis na mga trahedya dulot ng pagpasok ng mga mababangis. Sa buhay na ito, hindi na maulit ang pagkakamali. Ang pagsusuri sa kasanayan ang pinakamahalagang bahagi. Mga doktor, inhinyero, agronomo, ang mga mekanikal na tekniko at iba pang may espesyal na kasanayan ay mauunang tanggapin. Ang mga taong ito ang pinakamahalagang yaman sa katapusan ng mundo na makapagbibigay daan sa aking kuta na tunay na maging self-sufficient at tumagal. Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng mahigpit na pagsusuri, sa huli wala pang 300 tao ang nakapasa sa lahat ng pagsusulit. Yung mga pinayagang pumasok sa kuta, ako pa rin. Iniwan ko sila sa ligtas na lugar sa labas ng pinto. Nagbigay ng pangunahing pagkain at inuming tubig, at simpleng armas at kagamitan. Pinayagan silang mag-organisa, linisin ang paligid mula sa mga zombie, magtatag ng panlabas na linya ng depensa. Ang mga nakaligtas sa pagpasok sa kuta ay inayos ko na sa maagang inayos na lugar ng pamumuhay. Nagtakda ng mahigpit na patakaran sa pamamahala ng base. Lahat ay kailangang magtrabaho ayon sa kanilang kakayahan at gampanan ang nararapat na tungkulin. Ang patas na pamamahagi ay nakabase sa dami ng trabaho. Hindi namin pinapayagan ang tamad na parasitiko. Habang ang operasyon ng base ay unti-unting nagiging maayos, ang scouting team na ipinadala ko ay naghatid ng balita na may mga malalaking base ng mga nakaligtas na lumitaw sa paligid ng Kian. Isa sa mga ito ay hindi higit sa 100 kilometro mula dito na isang base ng militar. Napansin na ang kakaibang nangyayari sa Huangya Tree Waterfall. May mga tao na papunta rito. Nakatanggap ng balita mula sa scouting team. Wala akong inaasahang anumang hindi inaasahan. Sa isang apokaliptikong mundo tulad ng Huangya Tree Waterfall, na madaling ipagtanggol at may sapat na supply. Tiyak na ito ay isang fortress para sa lahat ng mga survivor. Target na pinagpapantasyahan. Ang labanan ay isang tanong lang ng oras. Agad kong pinapunta ang pangkat ng investigasyon para magpatuloy sa mas malalim na investigasyon upang malaman ang laki ng kanilang grupo, armas at kagamitan, at ang komposisyon ng mga tao. Kasabay nito, inilunsad namin ang ikalawang antas ng alarma sa base. Ganap na pinataas ang depensa sa paligid. Nagawa na. Paghahanda para sa lahat ng uri ng biglaang sitwasyon. Pagkatapos ng 3 araw, ang grupo ng investigasyon ay nagbalik-dala ang detalyadong impormasyon tungkol sa base militar. Ang pinuno ng mga nakaligtas ay si Zhao Hu. Isa siyang kilalang militar sa Kwandi sa nakaraang buhay. Dahil sa kanyang mga armas at kagamitan, nakapagsama ng halos 10,000 nakaligtas. Mayroon siyang armadong grupo na mahigit sa 1,000. Mayabang ang kanyang mga gawain, umaasa sa pagsasakop sa paligid ng maliliit na base ng mga nakaligtas upang lumakas. Buhos ng dugo ang kanyang mga kamay. Sa ikalawang taon ng katapusan ng mundo, dinala ni Zhao Hu ang kanyang grupo upang sakupin ang Huangya Tree Waterfall. Noong panahong iyon, kasama na si Zhang Yuan. Sumama sila sa kanya, nagtulungan ang dalawa. Sa huli, pinilit nila akong pumasok sa ilalim ng madilim na ilog. Halos mamatay ako sa yungib. Nang maisip ko ito, may lumitaw na lamig sa aking mga mata. Sa buhay na ito, hindi ko papayagang maulit ang kasaysayan. Gusto ni Zhao Hu ang aking kuta. Kailangan niyang maging handa sa masakit na kapalit. Agad akong nagtipon. Mga pangunahing miyembro ng seguridad at mga bagong sumali sa base na mga eksperto sa industriya ng militar ay nagsagawa ng pulong at naglatad ng detalyadong plano sa depensa. Kasabay nito, inutusan ang mga tao sa bodega ng armas. Nabilisan ang paggawa at pagbabago ng mga armas at bala upang maging handa para sa ganap na digmaan. Habang ako ay abala sa pag-aayos ng depensa, ang sugo ni Zhao Hu nandito na sa labas ng pinto ng atraksyon. Dala-dala ang kanyang utos na hinihiling na ibigay ko ang kontrol sa kuta upang sumunod sa kanyang base militar. Kung hindi, dadalhin niya ang malaking hukbo para lusubin ito. Nais kong makipagkita sa sugo na iyon. Pero pinapadala lang siya ng isang mensahe. Gusto mong kunin ang aking kuta. Dalhin mo ang mga tao mo para kunin ito. Sabay na paalisin ang mga nagbabantay sa labas. Diretso mula sa lugar ng bantay. Kinabukasan ng pagpapaalis sa sugo, dinala ni Zhao Hu ang kanyang armadong grupo na masiglang dumating sa paligid ng Huangya Tree Waterfall, kasama ang halos 1,000
mga nakaligtas na kanyang sinama, at ilang mga na-modify na armored vehicle at heavy machine gun. Pati na rin ang dalawang mortar na malakas ang tunog, na pumalibot sa pangunahing pasukan ng lugar. Nakatayo ako sa harap ng monitor sa control room, na walang emosyon na pinapanood ang grupo sa ibaba. Kagamutan ni Zhao Hu, tunay na lampas pa sa karaniwang mga survivor. Ngunit sa harap ng aking ginawang bakal na kuta, hindi ito sapat, hindi niya agad-agad pinasimulan ang atake. Sa halip pinili niyang magpatrolya sa harap ng pangunahing plaza. Patuloy na sumisigaw gamit ang megaphone. Sinusubukan nilang gumuho ang loob ng base. Kasabay nito, nagpadala ng maliit na grupo upang subukan na atakihin ang mga depensa sa paligid. Upang malaman ang aking mga depensa, nagtakda ako ng mga tagubilin para sa kanyang mga sigaw. Ngunit pinanatili lamang ang mga miyembro ng security team sa kanilang mga posisyon. Sabay-sabay na patuloy na inaayos ang mga anggulo ng surveillance upang matukoy ang lokasyon ng kanilang malalakas na armas. Naghahanda na para sa pagbawi. Sa hating gabi, sa wakas ay nagsimula si Zhao Hu. Sa pag-atake, 2 mortero ang unang nagbomba. Patuloy na bumabagsak ang mga bala sa pangunahing pintuan. Nang halo ang metal na pinto, nagpapalakas ng malakas na pagsabog. Sa makapal na pader ng pinto may mga maliliit na hukay. Ngunit hindi pa rin ito nabubutas kahit kailan. Agad na sumunod ang kanyang armadong grupo sa ilalim ng proteksyon ng armored vehicle at nagpasimula ng pag-atake sa pangunahing pinto. Ang mga bala ng machine gun ay tila mga patak ng ulan na tumama sa bakal ng depensa na nag-spark ng mga piraso ng apoy. Nakaset up ako ng high voltage electric fence na naghihintay lamang na makapasok ang buong grupo ng kalaban. Sakop ng pag-atake sa harap na plaza. Kakapress lang na nakabaon na sa ilalim ng plaza. Anti-personal landmine trigger button. Yung mga nakasugod sa unahan. Biglang bumagsak lahat. Naputol din ang track ng armored vehicle dahil sa anti-tank landmine. At tuluyang huminto sa lugar. Yung mga nagbubuni sa pagsugod. Nawasak ang hukbo dahil sa mga landmine. Biglang namula ang mata ni Zhao Hu. Agad siyang nag-utos na palakasin ang apoy ng mortar. Nagmamadaling bumomba sa depensa sa pangunahing pintuan. Kasabay nito, inutusan ang natitirang mga armado na lumusot mula sa mga kagubatan sa magkabilang panig at umakyat sa bangin upang masira ang aking depensa. Ngunit hindi niya alam ang mga bangin sa magkabilang panig. Ito ang tunay na lugar ng kamatayan na ginawa ko. Ang buong bangin ay pinalibutan ng mga barbed wire na pang-akyat at mataas na voltage na mga bakod. At may mga surveillance at sniping point na walang dead angle. Huwag mong sabihin na mga ordinaryong tauhan lang ang nandito. Kahit pa si Zhang Yuan na isang mutant, mahihirapan siyang makalusot dito. Yung maliit na grupo na papasok sa kagubatan ay malapit nang makalapit sa bangin. Na-ambush sa sniper point ang mga kasamahan. Tumpak nilang tinawag isa-isa. Lahat sila ay nahulog sa gubat. Maging sa gilid ng bangin ay natamaan. 2 sunod na atake ay bigo. Malubha ang naging pinsala sa tropa ni Zhao Hu. Bumaba ang morale hanggang sa pinakamababang punto. Pero hindi pa rin siya sumuko. Naisip niya ang isang malisyosong paraan para itulak ang mga ordinaryong nakaligtas na sumasama sa kanya sa unahan ng grupo para magsilbing tao bilang panangga. Unti-unting nilalapit sa pinto. Habang tinitingnan ko ang monitor, yung mga takot na nakaligtas. May bahid ng lamig sa mata nila. Sa nakaraang buhay, umasa si Zhao Hu sa ganitong taktika para masira ang maraming base ng mga nakaligtas. Walang anumang pagkatao. Hindi ako agad nagpapaputok. Nag-activate lang ako ng directional sound wave disperser. Agad na tinakpan ng high-frequency sound waves ang lugar sa harap ng pinto. Naging tao na panangga ang mga nakaligtas. Biglang nawala ang kakayahang kumilos. Bumagsak sa lupa, nagsusumamo sa sakit. Huminto ng biglaan ang pag-atake ng grupo. Kasunod nito, inutusan ko ang sniping team na tumutok ng tumpak. Sa pagtama lamang sa mga armadong tao sa likod ng mga nakaligtas. Ang bawat bala ay tumpak na tumusok sa tao. Natutumba ang mga tauhan ni Zhao Hu isa-isa. Ngunit walang nasaktan ng mga ordinaryong nakaligtas. Ganap na naguluhan si Zhao Hu. Naisip niya na ang aking mga paraan ay talagang napakatumpak. Habang nakikita ang kanyang mga tauhan, na isa-isa nang bumabagsak, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagdududa. Nakita ni Zhao Hu na wala ng pag-asa. Agad na nagdala ng natitirang tropa upang umatras. Ngunit paano ko maaring bigyan siya ng pagkakataong makaligtas? Matagal ko nang ipinadala ang 2 assault team na umikot sa kanyang likuran upang putulin ang kanyang daanan. Sa isang utos ko, ang assault team ay umatake mula sa kagubatan. Ang pagsalakay mula sa harap at likod ay ganap na nagpatali sa natitirang grupo ni Zhao Hu. Sa gitna ng plaza sa harap ng pangunahing pinto, wala nang moral ang grupo ni Zhao Hu. At sa pag-atake mula sa harap at likod, agad silang bumagsak. Karamihan sa kanila ay agad na naglagay ng armas at sumuko. Tanging si Zhao Hu kasama ang ilang tapat na tauhan. Ang patuloy na lumalaban, nagtatago sa likod ng sirang armored vehicle. Patuloy na nagpapaputok. May pasensya akong makipagtagisan sa kanya. Diretso kong pinaputok ang isang armor-piercing incendiary shell. Tumpak na tumama sa sirang armored vehicle. Isang malaking apoy ang biglang sumiklab. Ang mga bala sa loob ng armored vehicle ay sumabog na may malalakas na tunog ng pagsabog. Matapos ang pagsabog, si Zhao Hu at ang kanyang mga tauhan ay lahat nawasak at naging pira-piraso. Tuluyan silang nalibing sa apoy. Matapos ang laban, pinagawa ko ang paglilinis sa lugar ng labanan. Kinuha ang lahat ng armas at kagamitan na iniwan ni Zhao Hu. Kasabay nito, tinanggap ko ang halos 1,000 karaniwang nakaligtas na kanyang dinala. Patuloy pa rin ayon sa mga naunang patakaran. Mahigpit silang sinusuri at sinisiyasat. Tanging ang mga kapaki-pakinabang na talento ang naiwan, ang natitirang tao ay inilipat sa ligtas na lugar sa labas. Isinama sa sistema ng pamamahala sa paligid ng base. Sa laban na ito, ang aking Huangya Tree Waterfall base ay ganap na nakilala sa katapusan ng mundo sakian at nagpasikat ng pangalan.
Mga maliliit na survivor base sa paligid. Nagsusumamong magpadala ng tao upang makipagkaibigan. Nais sumunod sa aking base at humingi ng proteksyon. Mayroon akong pagtanggi. Ngunit may mahigpit na patakaran sa pagsunod. Lahat ng sumusunod na base, kailangang sumailalim sa aking pamamahala. Ipasa ang lahat ng armas, kagamitan at tao. Lahat ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Kasabay nito, nagdadala ng kaukulang pagbabantay at mga tungkulin sa produksyon. Ayon sa trabaho, tinatamasa ang mga yaman at proteksyon ng base. Sa pagdami ng mga maliliit na base sa paligid na sumusunod, patuloy na lumalawak ang aking impluensya. Mula sa orihinal na Huangyashu Waterfall Scenic Area, umabot sa buong daluyan ng Ilog Baishui. Mga armadong grupo sa ilalim niya ay pinalawak na hanggang 500. Lahat ay maingat na pinili at sinanay ng mga elite. At mayroon ng kumpletong logistics at teknikal na sistema. Nasa kasiyahan ako ng pagpapalawak. Sinasabi sa akin ang karanasan ng nakaraang buhay. Ang katiwasayan sa katapusan ng mundo ay palaging pansamantala. Kailangan lamang na patuloy na paunlarin ang sariling lakas. At pagbutihin ang sistema ng depensa upang tunay na makaligtas. Dala ko ang engineering team at mga eksperto sa heolohiya upang isagawa ang komprehensibong pagsusuri. Sa buong daluyan ng Ilog Baishui, gamit ang likas na anyo ng ilog. Nagtayo kami sa itaas at ibaba ng daluyan. 5 bagong pangunahing pasukan sa tubig at mga gawaing pangdepensa. Ganap na nasakop ang kabuang yaman ng tubig ng puting ilog. At sa mga pangunahing punto sa loob ng saklaw ng ilog. Nagtayo ng mga bantay at mga depensibong posisyon na bumubuo ng isang kumpletong depensang sistema na nakasentro sa pangunahing kuta sa Huangya Tree Waterfall, na sunod-sunod na nakapalibot. Kasabay nito, pinapunta ko ang mga eksperto sa agrikultura sa base, sa lugar na permanenteng pagtatanim sa ilalim ng kuweba, at sa patag na lupa sa paligid ng ligtas na zone, para magtanim ng malaki na mga high-yield na pananim para sa katapusan ng mundo, para mapataas ang ani ng pagkain, upang masiguro na ang base ay may sapat na pagkain. Hindi na kailangang mag-risk sa paglabas para mangalap ng supplies. Ang mga eksperto sa militar ay kasama ang mga teknikal na tauhan. Sa loob ng kuweba, nagtayo ng kumpletong linya ng produksyon ng armas, gamit ang mga nakulimbat na kagamitan at raw materials, para gumawa ng mga armas at bala na na-modify, pati na ang mga landmine, bitag at iba pang depensang kagamitan. Naging posible ang kanilang armas at kagamitan, na maging self-sufficient at hindi na kailangang umasa pa sa labas. Sa pag-unlad ng base, na patuloy na umuusad, ang malalayong scouting team na ipinadala ko, ay nagdala ng masamang balita. Si Zhang Yuan na nawala noon ay muling lumitaw. Hindi lamang siya gumaling, kundi nakapaghalo rin ng higit pang mga virus sample, at nag-evolve sa mas nakakatakot na kakayahan. Nakuha na rin nila ang buong sakop ng Kun, halos lahat ng mga bangkay, at bumuo sila ng isang napakalaking super horde ng mga bangkay. Papunta na sila sa aking base. Nakatanggap ako ng balita mula sa reconnaissance team. Agad kong tinipon lahat ng pangunahing miyembro ng base. Nagsagawa ng isang emergency na pulong para sa operasyon. Ipinahayag ang impormasyon tungkol kay Zhang Yuan sa lahat. Kasabay nito, inilabas ang detalyado na plano para sa depensa sa operasyon. Ipinakita ng impormasyon mula sa scouting team na ang super horde ng mga patay na pinangunahan ni Zhang Yuan ay umabot sa higit sa 1 milyon, na hindi lamang binubuo ng mga karaniwang zombie, at mayroon pang libu-libong mga mutated na evolved na uri. May mga mabilis, malakas at pangdepensa, at mayroon ding mga uri na kayang mag-atake mula sa malayo. Kahit pa nga, may mga flying na mutated na uri na makalipad sa hangin. Lakas nila ay mas malakas pa kaysa sa anumang naunang pag-atake. Marami sa mga tao sa base nakakarinig na tungkol sa balitang milyon-milyong bangkay. Lahat ay nagpakita ng takot. Sa kabila ng pagiging matibay ng kuta, mahirap pa ring labanan ang isang alon ng mga patay na ganito kalaki. Wala akong kahit kaunting pagkalito. Sa nakaraang buhay, nakita ko na ang mas nakakatakot na alon ng mga patay. Alam ko rin kung paano harapin ang ganitong kalaking atake. Nasa pulong ako. Ipinamahagi ko ng detalyado ang deployment ng buong sistema ng depensa. Sa bawat isa, itinakda ang mga tungkulin ng lahat. Kasabay nito, ipinakita ko sa lahat ang mga ultimate na paraan ng depensa na aking inihanda ng maaga. Naganap na nagpapanatag sa loob ng lahat. Matapos ang pulong, ang buong base agad na pumasok sa pinakamataas na antas ng estado ng digmaan. Lahat ng mga sibilyan ay umatras. Sa loob ng mga yungib ng pangunahing kuta, ang mga panlabas na zone ng seguridad at mga depensa ay pinagtibay ng mga elite na puwersa. Lahat ng mga sistema ng depensa ay na-activate. Mga bitag, electric fence, mga gate ng tubig at mga sistema ng armas. Nakaayos na sa pinakamainam na estado. Handa na para sa pagdating ng mga patay. Sa parehong oras, pinapayagan ko ang reconnaissance team na magpatuloy sa mas malalim na pag-imbestiga. Ang mga galaw ng mga patay sa real time. Patuloy na nag-ulat tungkol sa ruta ng pag-usad at pagbabago ng sukat, upang makapag-adjust ako ng depensa anumang oras. 3 araw pagkatapos, lumitaw sa abot tanaw. Itim na alon ng mga bangkay, tulad ng itim na alon ng dagat, na umaagos patungo sa talo ng Huangya. Ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng mga yapak ng bangkay. Patuloy na nanginginig, ang milyong bangkay ay sa wakas dumating na. Ang milyong bangkay ay parang tsunami. Agad na sumaklaw sa buong Ilog Baishui, at mga paligid nito. Lahat ng mga puno, at mga gusali sa daan ay ganap na nawasak. Pati ang lupa, ay napisa ng makapal na puti. Nakatayo ako sa pinakamataas na bahagi ng control room. Tumingin sa napakalaking alon ng mga bangkay sa ibaba. Dahan-dahan kong pinapalo ang mga daliri sa control panel. Na may kalmadong mukha, walang takot. Agad na umabot ang alon ng mga patay. Sa unang linya ng depensa na itinayo ko, iyon ay sa tabi ng sanga ng Ilog Baishui, na may mga hukay na itinayo, na puno ng gasolina, at may mga nakabaon na landmine at pampasabog. Ang mga zombie na nasa unahan, ay biglang nahulog sa hukay.
Ang mga zombie sa likuran ay patuloy na sumusugod pasulong. Mabilis nilang napuno ang kalahati ng buong kanal. Wala akong pagdududa. Pinindot ko ang pindutan ng pagsabog. Agad na nagliyab ang gasolina sa kanal. Isang malaking apoy ang biglang sumiklab. Nabuo ang isang pader ng apoy na umaabot ng ilang kilometro. Ang mga zombie na nasa unahan, binilad ng apoy ang buong katawan at naging uling. Pero ang sukat ng milyong bangkay ay sobrang laki. Yung mga zombie sa unahan ay nasunog na. Yung nasa likod ay nananatili pa rin. Patuloy na umaatras sa mga kasamang bangkay. Gamit ang mga bangkay, pinipigilan ang nagliliyab na pader ng apoy. Patuloy na sumugod sa ikalawang depensa. Ang pangalawang linya ng depensa ay ang labirinto ng kamatayan sa Tianqingqiao. Inihanda ko ng maaga ang lahat ng pasukan ng labirinto upang akitin si Hao Chao na pumasok sa yungib. Sa loob ng labirinto, ang mga zombie ay patuloy na sumasabog sa labirinto. Ngunit wala ng pagkakataon upang makalabas. High voltage power grid sa maze. Mga tinik na patibong na may bomba. Patuloy na sumasagip ng buhay ng mga bangkay. Punong-puno ng mga bangkay ng mga zombie ang buong kuweba. Pero kahit ganito, tuloy-tuloy pa rin ang mga zombie na umiwas sa bahagi ng Tianqing Bridge, patungo sa pangunahing pader ng kuta at sabangin. Sumugod si Zhang Yuan sa harap ng hukbong bangkay. Sa likod niya, lumabas ang isang pares ng malalaking karne ng pakpak. Mapulang nakatayo ang mga vertical na mata. Matibay na tinutukan ang direksyon ng pangunahing kuta. Nagpapalabas ng napakalakas na mababang tunog. Muling umalingaw si Zhang Yuan ng mababang tunog. Ang mga bangkay na nagkakagulo sa walang ayos na pag-atake, biglang naging maayos at organisado. Nahati sa maraming unit, patungo sa iba't ibang depensa ng kuta. Sa bayan ng pagsalakay, si Zhang Yuan na lumilipad sa ere. Ang unang naglunsad ng atake. Mula sa kanyang bibig ay sumabog ang madilim na berdeng na kalalasong asido, na tumama ng eksakto sa mataas na boltahe ng kuryente sa pader ng bangin. Agad na kinain ng malakas na asido ang mga linya ng kuryente. Malawak na bahagi ng kuryente ang agad na nawala ng bisa. Daang-daang mga mutant na may pakpak sa likod niya ay bumabagsak patungo sa tuktok ng kuta. Matalas na mga kuko, patuloy na kumikiskis sa depensa ng tuktok ng bangin. Sinusubukang lampasan ang depensa ng kuta mula sa himpapawid. Matagal ko nang nahulaan ang kanyang atake mula sa himpapawid. Agad kong pinindot ang pindutan ng sistema ng depensa sa himpapawid, sa tuktok ng bangin at sa mga pader ng bato. 10 mataas na kalibre na machine gun ang sabay-sabay na umarangkada. Ang masinsinang mga bala ay parang ulan, na tumatama sa lumilipad na mutant. Ang mutant na nasa unahan ay agad na naging butas-butas siya at nahulog mula sa himpapawid. Kasabay nito, ang mga launchpad ng missile defense sa tuktok ng bangin ay sabay na nag-activate. Ang espesyal na missile defense ay tumpak na nag-target kay Zhang Yuan na nasa gitna ng hangin at mabilis na tumama sa kanya. Nagbago ang kulay ng mukha ni Zhang Yuan. Agad siyang nagpalipad ng kanyang mga pakpak upang umiwas. Dumaan ang misile sa kanyang katawan. Dumaan sa likod niya at sumabog. Matinding shockwave. Matinding itinulak siya palayo. Ang kalahating pakpak niya ay naging pulang-pula at duguan. Bumagsak mula sa himpapawid. Napawi ang banta sa himpapawid. Nakarating na ang hukbo ng bangkay sa lupa. Sa ikatlong depensa sa pangunahing pintuan. Saan mang lakas na uri ng mutan. Hawak ang malaking bato. Nagmamadaling pinapalo ang malaking pintuan ng haluang metal. Ang makapal na pinto ay nagsimula ng magbago ng anyo. May mga pinsala na rin ang depensang estruktura. Wala akong kahit kaunting pagkalito. Agad kong sinimulan ang panghuling depensa ng pangunahing pintuan. Matagal lang nakatutok sa pangunahing plaza. Sabay-sabay na nagpapaputok ang 10 rocket launcher na masinsinang bumalot sa buong pangunahing plaza. Ang malalakas na pagsabog ay sunod-sunod. Ang mga zombie sa plaza ay biglang naging pira-piraso. Matapos ang pagtakip ng rocket launcher, ang mga bangkay sa plaza ng pambungad ay naalis ng isang malaking bahagi. Ngunit ang mga zombie sa likuran ay patuloy na umaagos, tulad ng alon na walang katapusan. Alam kong hindi makatotohanan na umaasa sa apoy. Upang ganap na masugpo ang 1,000,000 bangkay. Darating ang araw na maubos ang bala. Gusto nating manalo sa laban na ito. Kailangan munang hulihin ang hari ng mga magnanakaw. Kapag naalis na si Zhang Yuan, ang mga patay na hindi kontrolado ay agad na malulugmok sa kaguluhan at mawawasak. Agad kong inayos ang estratehiya sa labanan upang ang karamihan sa mga kasapi ay manatili sa kanilang depensibong posisyon at pigilin ang pag-atake ng mga patay. Kasabay nito, nagbuo ako ng isang pangkat na may 30 tao, na isang elite assault team na pinangunahan ko mismo, na umikot mula sa nakatagong labasan ng kuta upang isagawa ang operasyon ng pagpatay. Ang target ay si Zhang Yuan sa likuran ng mga bangkay. Ang buong assault team ay nilagyan ng pinakamataas na kalidad na kagamitan para sa bawat sundalo, at espesyal na ginawa para sa mga mutant, mga armor-piercing na bala at mga pampatulog na bala, sakay ng isang modified na all-terrain na sasakyan. Sa tulong ng mga puno at bundok, tahimik na umikot sa likod ng mga bangkay. Sa pamamagitan ng thermal imaging system, mabilis kong na-lock-in ang lokasyon ni Zhang Yuan. Nagtatago siya sa isang yungib sa mataas na lugar. Patuloy na naglalabas ng mababang frequency na tunog. Nagtuturo sa pag-atake ng mga patay. Sa paligid ay may ilang dosenang mga elite na mutant na nagbabantay. Karamihan sa mga mutant ay ipinadala niya sa unahan para sumugod. Naghanda akong agad na umatake. Ngunit pinili niyang maghiwa-hiwalay ang grupo at sakupin ang mga kapakinabangang posisyon sa paligid at bumuo ng isang bilog na pagsasara. Kasabay nito, naglagay ng mga landmine at pampasabog sa paligid. Pinutol nito ang daan pabalik ni Zhang Yuan. Lahat ay handa na. Ako ang unang umatake. Isang espesyal na armor-piercing incendiary shell. Tumpak na tumama sa loob ng yungib. Isang malakas na pagsabog. Agad na nagliyab ng matinding apoy. Ang mga gwardiya sa kuweba ay naging mutan. Agad na nabulabog at nagdulot ng malubhang pinsala. Si Zhang Yuan ay sumigaw habang sumisibad mula sa apoy.
Muling lumaki ang lahat ng kanyang kalamnan. Ganap na pumasok sa estado ng pagiging hayop. May taas na mahigit 3 metro. Nakakapal na kaliskis at may pulang mga mata. Puno ng matinding pagnanais na pumatay. Ganap na nabansot na Zhang Yuan. Ang lakas ay tumaas ng ilang beses kumpara dati. Ang mga karaniwang bala ay tumama sa kanyang kaliskis. Tanging mga spark lamang ang lumipad. Walang anumang pinsala ang nagawa. Siyang nagmamadaling sumugod sa akin. Ang matutulis na kuko ay may kasamang tunog ng hangin. Agad siyang nasa harapan ko. Agad kong naihanda ang sarili ko para umiwas sa gilid. Kasabay nito, kinuha ko ang high explosive na granada sa aking baywang. Inalis ko ang safety pin at itinapon sa kanyang mga paa. Biglang sumabog ang malakas na pagsabog. Hinampas si Zhang Yuan ng lakas ng pagsabog. Matinding itinulak siya palayo. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Pero ang kanyang mga kaliskis, nabumba lang ng ilang piraso. Pero nananatili pa rin siyang may malubhang sugat. Ang mga kasapi ng assault team, agad na nagsimula ng atake. Mga masigasig na bala ang tinutok sa kanya. Kasabay nito, patuloy nilang inilalabas ang mga uso para guluhin ang kanyang paningin. Mga espesyal na anesthetic na bala. Isa-isa itong pumasok sa kanyang katawan. Ngunit ang epekto ng pampatulog ay hindi gaanong epektibo. Para kay Zhang Yuan na ganap ng naging hayop, maaari lamang nitong bahagyang pabagalin ang kanyang galaw. Hindi talaga ito makapagpapatulog sa kanya. Si Zhang Yuan ay ganap na nagalit. Sugod na parang baliw patungo sa mga miyembro ng assault team. Isang pangpaang ang nagputol sa malaking puno sa tabi. Ang mga miyembro ng team ay umaasa sa kanilang leksyong taktika. Patuloy na pinipigilan ang kanyang galaw. Ngunit hindi pa rin makagawa ng nakamamatay na pinsala. Tumingin ako kay Zhang Yuan na parang baliw. May isang matinding desisyon sa kanyang mga mata. Kinuha ang inihandang panghuling sandata na espesyal na virus antibody na iniksyon. Ito ang ginawa ng mga eksperto sa biolohiya sa base. Ayon sa katangian ng virus, na isang makapangyarihang antibody na kayang ganap na wasakin ang istruktura ng virus sa loob ng mutant para tuluyang mawala ang kanyang kakayahang magbago. Maging ordinaryong tao ulit. Samantala, abala si Zhang Yuan sa mga kasamahan niya. Biglang sumugod siya, gamit ang lakas ng pagtulak. Pinutol niya ng mariin ang antibody injection sa kanyang kamay. Sa arterya sa leeg ni Zhang Yuan, naglabas ng nakabibinging sigaw ng sakit. Ang lahat ng kalamnan ay naguguluhan. Ang katawan ay naging parang hayop. Sa bilis na nakikita ng mata, patuloy na humihina. Ang mga kaliskis sa katawan ay unti-unting nalalaglag. Ganap na nawala ang nakakatakot na lakas nito. Ang epekto ng antibody. Mabilis na naabot ang sukdulan. Ganap na nawala ang anyong hayop ni Zhang Yuan. Naging normal na tao siya muli. Nakahandusay sa lupa at patuloy na nangingisay. Lahat ng ugat sa kanyang katawan ay namaga. Madilim na berdeng dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga pores. Nawala ang kanyang nakakatakot na lakas dati. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Tumingin mula sa itaas. Ang malalim na galit mula sa nakaraang buhay. Sa wakas ay darating na sa katapusan. Itinaas ni Zhang Yuan ang kanyang ulo. Tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at hindi pagkakasundo. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang kakayahang lumaban. Hindi ko siya binigyan ng anumang pagkakataon. Diretso kong pinindot ang gatilyo. Isang bala. Tumpak na tumama sa kanyang ulo. Ganap na nagtapos sa kanyang buhay. Itong dalawang buhay ay nagtaksil sa akin. Mga kaaway na nais akong patayin. Sa wakas, namatay siya sa aking mga kamay. Ganap na natapos ang galit ng nakaraan. Kasabay ng pagkamatay ni Zhang Yuan, agad na nawala ang kanyang mababang tunog. Nagmamadali sa pagsalakay. Ang milyong bangkay sa kuta, agad na nalugmok sa ganap na kaguluhan. Ang dating maayos na pagsalakay. Sandaling huminto. Nagsimula ang mga zombie na maglabanan. Nagsitakbuhan. Wala nang natira. Sa dating takot na puwersa. Ang mga kasapi na nananatili sa kuta. Nakita ang kaguluhan ng mga patay. Agad nilang sinamantala ang pagkakataon at umatake. Lahat ng mga armas sa kuta ay sabay-sabay nagsimula. Raketang pangyera, mabibigat na machine gun. Mga anti-aircraft gun. Patuloy na tumatama sa magulong hukbo ng mga bangkay. Nagpapalabas ng apoy. Ang mga armadong maliit na grupo sa paligid ay sabay ding nagsimula ng atake mula sa magkabilang panig. Sa harap at likod na puwersa, pumapatay ng mga buhay ng mga zombie. Ang labanan na tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Ng 1 milyong zombie na umaatake sa lungsod. Sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago. Ang alon ng mga zombie na nawalan ng kontrol ay unti-unting natatalo sa counterattack ng mga armadong puwersa ng base. Maraming nasawi at nasaktan. Karamihan sa mga zombie ay napatay sa paligid ng ilog Baishi. Ang natitirang kakaunting zombie ay nagtakbuhan at nagtago sa mga kagubatan sa paligid. Hindi na sila magiging banta pa. Pagkatapos ng labanan, ang buong paligid ng ilog Baishi ay napuno ng mga labi ng zombie. Ang lupa ay nabalutan ng madugong kulay ng mga zombie. Naging madilim na pula ito. Ang base ko ay nakayanan ang pag-atake ng milyong-milyong zombie at tuluyang tumatag. Matapos matalo ang milyong-milyong zombie, ang base ko sa Huangya Tree Waterfall ay tuluyan ng naging lugar ng kayamanan, pati na ang buong timog kanlurang rehiyon. Pinakamakapangyarihang nakaligtas. Base, mga nakaligtas sa loob ng daan-daang kilometro sa paligid, ay nagmamadaling pumunta dito upang humingi ng kanlungan. Patuloy akong sumusunod sa mga naunang alituntunin na nag-iiwan lamang ng mga taong may magandang asal. May mga tao na may espesyal na kakayahan. Ang natitirang tao ay inatasan sa mga panlabas na zone ng seguridad na isinama sa sistema ng pamamahala ng base upang makilahok sa produksyon at mga gawain ng pagbabantay. Ayon sa kanilang trabaho, habang patuloy na tumataas ang populasyon, ang sukat ng base ay patuloy na lumalaki. Dala ko ang engineering team na nakasentro sa pangunahing kuta at pinalawak ng 3 palapag na may bagong mga depensa at lugar na tirahan. Ang buong paligid ng Huangyashu Waterfall ay ginawa naming isang
Matibay na basehan ng pamumuhay. Kasabay nito, nagtatag ako ng komprehensibong sistema ng pamamahala ng base. Nagtayo ng mga departamento tulad ng militar, logistics at produksyon. Mga departamento ng teknolohiya at medisina at iba pa. Bawat departamento ay may malinaw na mga tungkulin at paghahati-hati upang ang operasyon ng buong base ay maging maayos at sistematiko. Ganap na nakalaya mula sa dating maliit na workshop na modelo. Naging isang tunay na kumpletong base ng kaligtasan sa katapusan ng mundo. Nagbukas din ako ng paaralan sa base upang makapag-aral ang mga nakaligtas na bata ng kaalaman at kasanayan sa kaligtasan upang mapanatili ang pag-asa para sa hinaharap ng katapusan ng mundo. Ng apoy, mga eksperto ng Departamento ng Medisina ay patuloy na nagsasaliksik ng mga antibody at bakuna sa virus na nagkaroon ng makabagong pag-unlad, hindi lamang nakagawa ng antibody na ganap na nagpapagaling sa maagang impeksyon, kundi nakagawa rin ng mga bakuna na makakapigil sa impeksyon ng virus na ibinigay sa lahat sa base ay naipamahagi na hindi na kailangang mag-alala sa impeksyon ng mga zombie habang ang pag-unlad ng base ay patuloy na umuunlad at ang lahat ay nasa tamang landas. Ang mga cross-province reconnaissance team na ipinadala ko ay nagdala ng isang nakakagulat na balita. Ilang malalaking base ng mga nakaligtas sa Hilaga ay nagsanib na upang bumuo ng alliance ng muling pagkabuhay at patuloy na nagpapalawak patimog. Inaanyayahan ang aking base na sumali sa kanilang alyansa. Natanggap ko ang paanyaya mula sa alliance ng muling pagkabuhay. Kaya't nagpa siya akong agad na tumugon, kundi ay hayaan ang pangkat ng pagsisiyasat na magsagawa ng masusing investigasyon tungkol sa mga detalye ng muling pagkabuhay na alyansa upang malaman ang kanilang tunay na kalagayan, mga estilo ng pagkilos at tunay na layunin. Matapos ang kalahating buwan ng masusing pagsisiyasat, nagdala ang pangkat ng pagsisiyasat ng detalyadong impormasyon. Ang alyansang ito ng muling pagkabuhay ay binuo mula sa 3 malalaking base ng militar sa Hilaga na pinagsama-sama na may kontrol sa halos 1 milyong mga nakaligtas at may malakas na puwersang militar, pati na rin mga tangke at mga mabibigat na kagamitan tulad ng mga armadong helikopter. Sa kasalukuyan sa bansa, pinakamakapangyarihang puwersa ng mga nakaligtas. Ang layunin ng alyansa ay ibalik ang mga lungsod na nawasak, puksa ang mga zombie, muling itayo ang sibilisasyong tao. Mukhang maganda sa pandinig, ngunit sa katotohanan, napakamakapangyarihan ng kanilang estilo ng pagkilos. Lahat ng mga base na sumali sa alyansa ay kinakailangang isuko ang lahat ng kapangyarihan at mga puwersang militar at tanggapin ang pinag-isang pamamahala ng alyansa. Sa esensya, ito ay pagsasama-sama ng mga nakaligtas na base sa paligid upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Ang sinumang hindi nais sumali sa alyansa, lahat ay sapilitang sinakop gamit ang puwersa. Ang pinuno ay pinatay, ang mga tauhan at kagamitan ng base ay lahat ay nasakop. Sa loob lamang ng ilang buwan, sila ay nakasakop na ng maraming base ng mga nakaligtas sa Hilaga. Napakabilis ng paglawak ng kanilang kapangyarihan. Nang malaman ko ang mga ito, agad kong naintindihan. Ang tinatawag na alyansa ng pagbangon ay wala namang pinagkaiba, kundi mas malaking bersyon ng kapangyarihan ng mga warlord tulad ni Zhao Hu. Hindi nila gusto ang kooperasyon. Ang gusto nila ay makuha ang buong base ko. Kapag pumayag akong sumali sa alyansa, ay tuluyang mawawala ng lahat ng kontrol. Bilang kanilang alalay, ang trahedya ng nakaraan ay muling maulit. Diretso kong tinanggihan ang imbitasyon ng alyansa. Malinaw kong sinabi na ang aking base ay mananatiling nakapag-iisa. Hindi ako sasali sa anumang alyansa. Kasabay nito, agad nilang sinimulan ang pinakamataas na antas ng base. Ganap na ina-upgrade ang depensa. Handa na silang harapin ang pag-atake ng alyansa. Ang pagtanggi ko ay lubos na nagalit sa Rebirth Alliance. Mabilis nilang ipinadala ang ultimatum na ako ay kailangang magpasa sa loob ng 3 araw ng kontrol sa base. Kung hindi, magpapadala sila ng malaking hukbo sa timog. Patasin ang aking base sa Huangya Tree Waterfall. Kasabay ng pagdating ng abiso, ang mga unahan ng Revitalization Alliance ay nagmamadaling patungo sa timog kanlurang rehiyon. Ang nangunguna ay ang Elite Combat Division ng alyansa na may dalang mga tangke at armored vehicles. At mga heavily armed helicopter at iba pang mabibigat na kagamitan. Mayroon pa silang halos 10,000 elite na mandirigma. Mas malakas sila kaysa kay Zhao Hu noon. At maging kumpara sa 100,000 alon ng mga patay noon. Mas mahirap pa silang kalabanin. Maraming tao sa base. Nang marinig ang lakas ng alyansa ng pagbangon, nagsimulang mag-alinlangan. May mga nagpayong tanggapin ko ang hinihingi ng alyansa. Sumali sa alyansa upang maiwasan ang digmaan. Sa wakas, napakalaki ng agwat ng lakas ng magkabilang panig. Talagang napakalayo. Wala akong pagdududa. Sa nakaraang buhay, nakita ko na ang labis ng mga base na nilamon ng alyansa. Ang kanilang mga wakas ay labis na malupit. Kaysa sa magpatuloy sa ganitong paraan, tungkol sa pagiging alipin ng iba, mas mabuting makipaglaban ng buong lakas. Ipanatili ang kuta na aking itinayo. Ipanatili ang isang purong lupa sa mundong ito. Agad akong nagtipon ng lahat ng pangunahing miyembro ng base at nagsagawa ng pulong sa operasyon tungkol sa sitwasyon ng Revival Alliance. At ang aking determinasyon ay naipaalam na sa lahat. Kasabay nito, ay inilabas ang detalyadong plano ng depensa. Alam ko nang mabuti na ang kalamangan ng alyansa ay ang mabibigat na kagamitan at malakas na apoy. Samantalang ang aking kalamangan ay ang pamilyaridad sa lupain. At mayroon ding matibay na kuta. Sistema ng depensa, hanggat nananatili akong nakatayo at hindi gagalaw. Gamitin ang topografiya at mga gusali ng depensa para maubos ang lakas ng kalaban. Siguradong makakakita tayo ng pagkakataon na sumalakay para manalo sa laban na ito. Lahat ng pangunahing kasapi sa pulong. Lahat ay matatag na nakatayo sa aking panig. Handang sumama sa akin sa pagtatanggol sa base.
at makipaglaban hanggang sa kamatayan sa alliance ng muling pagsasakatawan. Ganap na naituwid ang morale ng mga sundalo sa base. Pagkatapos ng pulong, ang buong base, agad na pumasok sa estado ng digmaan. Lahat ng mga sibilyan, lahat ay inilipat sa pangunahing lungga ng kuta. Lahat ng depensa sa paligid, ay nagpadala ng mga elite na pangkat ng operasyon. Lahat ng sistema ng armas, ay naayos sa pinakamainam na estado. Kasabay nito, sa lahat ng mga pangunahing punto sa paligid ng Ilog Baishui, ay may nakalatag na, tungkol sa mga anti-tank na kagamitan, mga landmine at pampasabog, handa na para sa ganap na digmaan. 3 araw pagkatapos ang hukbo ng alyansa ng muling pagkabuhay, ay dumating ng masagana, sa paligid ng talo ng Huangya, at pinalibutan ang buong base, ng hukbo ng alyansa ng muling pagkabuhay. Nakatira sa paligid ng base, dozens ng mga tank at armored vehicle, nakaayos ng maayos, nakatuon sa pangunahing pinto ng base, nasa ibabaw ng base ang mga armed helicopter, patuloy na umiikot, malakas ang dating, muling nagpadala ng komunikasyon ang commander ng alyansa. Humihingi sila sa akin na buksan ang pinto at sumuko agad. Ibigay ang kontrol ng base. Kung hindi, agad silang magsisimula ng malaking atake. Wawasakin ang buong base. Nananatili akong may plano. Ngunit pinapagawa ko sa lahat ng mga tauhan sa labanan na manatili sa kanilang mga posisyon. Naghahanda na sila para sa darating na atake. Dumating na ang hapon. Sa wakas, naglunsad ng atake ang alyansa. Ang unang nagpapaputo ay ang kanilang malalayong kanyon. Ang masinsinang mga bala ay parang ulan na bumagsak sa paligid ng base. Sa mga depensang estruktura na nagbigay ng nakabibinging pagsabog, lahat ng lupa ay patuloy na niyayanig. Ang mga panlabas na depensa ay naputok at nabuo ng malalaking hukay. Maraming mga bantay post ay direktang binomba at nawasak. Matapos ang isang sunod-sunod na bombardamento, ang mga puwersa sa lupa ng alyansa ay sumulong sa ilalim ng proteksyon ng mga tank at armored vehicle. Nagsimula ang pagsalakay sa pangunahing pintuan ng base. Sumusunod ang mga infantry sa likod ng armored vehicle. Unti-unting lumalapit sa mga depensa. Ang mga armadong helicopter sa himpapawid ay patuloy na nagpapaputok sa mga depensa. Pinipigilan ang aming apoy. Nakahanda akong umatake agad. Ngunit pinapahintulutan ko ang mga kasamahan. Nakatago sa mga depensang pasilidad. Nagtatago ng lakas. Naghihintay sa pagpasok ng kalaban. Sa loob ng inihanda kong lugar ng atake. Kapag ang mga unahang puwersa ng alyansa ay sumugod sa pangunahing plaza at pumasok sa saklaw ng minahan, agad kong pinindot ang bomba. Biglang sumabog ang matinding serye ng mga pagsabog. Anti-tank landmine. Tumpak na tinamaan. Tanker at ang kanilang mga sasakyan. Mga gulong ng tank. Yung 3 tank na nasa unahan. Biglang sumabog at nawasak. Nabas ang gulong. Nadapa sa lugar. Anti-personal landmine. Patuloy nitong nililimitahan ang buhay ng mga sundalo. Biglang bumagsak ang mga sumugod na tropa. Agad kong utos. Nasabay-sabay ang lahat ng mga firepoint na maglunsad ng kontra-atake. Mga rocket launcher at heavy machine guns sa kuta. Sabay-sabay na nagpapaputok ng anti-tank missiles. Mataas na dami ng apoy na bumuhos patungo sa hanay ng alyansa. Ang mga nag-atake agad na napinsala at nagkawatak-watak. Walang ibang magawa kundi ang magtago at umatras. Ang unang pagsalakay ay nagresulta sa matinding pagkatalo. Ang commander ng alyansa ay lubos na nagalit. Agad siyang nag-utos. Napalakasin ang apoy ng mga heavy artillery sa mga depensa ng base upang masakop ng walang pagkakaiba ang mga putok. Kasabay nito, pinapapalayag ang mga armadong helicopter na patuloy na umiikot sa himpapawid upang hanapin ang aming mga firepoint. Magkaroon ng tumpak na atake. Magkakasunod na mga bomba. Nagpatuloy ng buong magdamag ang pambobomba. Sa mga depensa sa paligid ng base, karamihan ay nawasak. Ang malaking pintuan ng alyadong bakal ay naging malubhang deformed dahil sa bomba. Maraming depensa sa mga bangin. Direct na rin itong nasira ng bomba. Malaki ang naging pinsala. Pero kahit ganito, ang koponan ng alyansa ay nananatiling may kakayahan na mabutas ang pangunahing depensa ng base. Ang pangunahing kuta na inihanda ko ng maaga. Lahat ay nakasalalay sa mga limestone cave at itinayo sa pader ng bangin. Kahit na may mabigat na pambomba, mahirap pa ring makagawa ng nakamamatay na pinsala. Lahat ng pangunahing punto ng apoy ay nakatago sa mga pader ng bato at yungib. Mahirap silang tamaan ng mga bala. Pagkatapos ng liwanag ng araw, sa wakas ay huminto ang putok ng baril. Muling-muling nagsimula muli ang pangkalahatang atake. Sa pagkakataong ito, inilabas nila ang lahat ng kanilang mga tangke at mga pananggalang na sasakyan. Hinati-hati sila sa 3 hanay, patungo sa pangunahing pinto, sa bangin at sa mga dam sa itaas ng ilog. Sabay nilang sinugod, mga armadong helikopter sa himpapawid, ay nagbibigay ng suporta sa apoy sa buong oras. Tiyak na sisikaping wasakin ang aking base. Mananatili akong kalmado sa pagharap, para sa mga pag-atake mula sa 3 direksyon. Naghanda ako ng mga plano para sa counterattack, para sa armored cluster sa pangunahing pintuan. Pinagamit ko ang anti-tank team upang sanggan ng mga depensa, patuloy na nagpapalabas ng mga anti-tanke na misile. Tumpak na tinatamaan ang mga tangke at armored vehicles. Isang sunod-sunod na armored vehicles. Ang tinamaan ng misile. Nagsimula ng sumiklab ang malaking apoy. Lalong naging mabangis ang pangkalahatang atake ng alyansa. 3 puwersa ang sabay-sabay na umatake sa mahahalagang bahagi ng base. Ang mga armadong helikopter ay nagpapaputok sa pader ng bangin. Ang mga tangke ay dumadagundong sa pangunahing pinto. Ang atake mula sa itaas ay nasa panganib. Nakatutok ako sa pangunahing kontrol na screen upang patakbuhin ang sistema ng depensa. Ngunit napansin ko na ang mga linya ng 2 missile silo sa kanlurang bahagi ay pinuto ng tao. Ang butas sa depensa ay biglang nahayag. Agad akong kumuha ng monitoring. I lock ang mga sirang tagagawa.
Ito ay ang itim na pamilihan na sumuko 3 araw na ang nakakaraan. Pinuno ng base. Ang taong ito ay lihim na nakipagsabuatan sa alyansa. Gumawa ng mga butas sa gitna ng kaguluhan. Agad akong nag-deploy ng nakatagong sniper sa tuktok ng bangin. Ang armor-piercing na bala ay tumago sa kanlungan. At nabaril ang taksil sa lugar. Mabilis na inaayos ng repair robot ang linya. Nag-restart ang anti-air system. Maraming misili ang umakyat sa hangin. 3 armed helicopter ang tinamaan. Bumagsak sa gubat. Ang anti-tank team sa pangunahing pinto ay umaatake. Sunod-sunod na pinutol ng misili ang mga truck. Kalaban sa armor group ay nawala ng higit sa kalahati. Ang mga miyembro ng upstream ay umaasa sa Watergate upang pigilan ang kaaway gamit ang malalaking machine gun. Ganap na nagulo ang kanilang ritmo ng pag-atake. Habang pinapanood ang hukbo ng alyansa na nag-aatras ng magulo, inutusan ko ang agarang pagkukumpuni ng mga panlabas na estruktura. Para sa lahat ng mga nagbalik loob, isinagawa ang pangalawang masusing pagsusuri upang alisin ang lahat ng panganib. Ang kalamangan ng mabigat na kagamitan ng alyansa ay nabuwag na. Susunod nilang gagawin ay tiyak na gagamit ng masamang paraan. At matagal ko nang naihanda ang depensa ng biochemistry. Kasama na ang mga lihim na bitad. Ang kontrol sa laban ay nananatiling nasa akin. Sa kabila ng lahat, ang malaking hukbo ng alyansa ay muling umatake pagkatapos magpahinga. Dahil sa biglaang pag-atake. Sa halip, tinutok nila ang atensyon sa pangunahing base. Nagpapalabas ng madilim na berdeng lason. Sa lugar na tinatamaan ng lason, biglang namamatay ang mga halaman at puno. Ito ay isang pinalakas na bersyon ng biological na nakakahawang gas, na naglalayong kontaminahin ang pinagkukunan ng tubig at hangin. Pinipilit akong sumuko. Matagal ko nang naisip ang bioweapon na ito. Buong sistema ng bioprotection sa base. Agad na i-activate. Sa tuktok ng bangin at sa lagusan. Air filtration barrier sa pasukan. Ipinalalaganap ng buong buo. Sabay-sabay na tumatakbo ang 4 na antas ng water purification system. Ganap na paghihiwalayin ang pinagkukunan ng tubig at ang lason. Hindi makakapasok ang lason sa pangunahing lugar. Sa loob ng lason, may halong din ang mutated strain na buhay pa si Zhang Yuansheng. Nais ng alyansa na gumawa ng galit na mutated na nilalang para sirain ang depensa. Agad kong kukunin ang malakas na antibody mula sa laboratorio ng biolohiya. Gamit ang high-altitude spray device. Ibubuga ang antibody bilang ulap. Takpan ang buong lugar ng lason. Mabilis na pinapawalang bisa ng mga antibody ang virus. Ang nahawaang miyembro ng alyansa ay nawala ng kontrol sa lugar. Ang pag-aaway ay itinuturing na mutasyon. Ganap na nabigo ang mga taktika ng alyansa sa biochemical na digmaan. Ang sariling puwersa ay umatake sa sarili nito. Sobrang gulo ng mga hanay. Nakahuli ako ng pagkakataon. Iutos ang buong remote firepower. Pinaputok ng mga rocket launcher at heavy machine gun. Ang magulong hukbo ng alyansa. Nabuwag at natalo. Ang mga komandante ay napilitan mag-urong. Iniwan ang maraming kalansay at kagamitan. Tinitingnan ko ang nakakalat na mga larawan sa monitor. Nakangisi ng malamig. Akala nila na kaya akong gamutin ng mga biological na paraan. Ngunit hindi nila alam na matagal ko nang nalalaman ang lihim ng virus. Lahat ng mga lihim na hakbang ay nagdadala lamang sa kapahamakan. Sunod-sunod natalo ang alyansa. Nagtaya ang komandante ng lahat. Nagpadala ng Elite Special Infiltration Team. Naghahangad na makapasok sa control room mula sa ilalim ng madilim na ilog. Ang lihim na ilog na ito, dati ay isang daanan ni Zhang Yuan. Matagal ko nang binago ito, na isang ilalim ng tubig na zona ng kamatayan. Ngunit patuloy pa ring pinasok ng mga pangkat ng alyansa gamit ang kagamitan sa ilalim ng tubig. Natahimik na sumisid. Sa loob ng lihim na ilog ng 100 metro, nagsimula nang tumunog ang alarma. Babala mula sa ilalim ng dagat na mataas ang boltahe. Sa isang iglap, napabagsak ang kalahati ng mga kasamahan. Ang natitirang mga kasamahan ay nagsumikap na makaligtas. Muling pumasok sa laser trap, kasama ang bakal na panlaban sa net. Biglang naging lugar ng pagpatay ang madilim na ilog. Ang pinuno ng grupo ay dating sumuko kay Zhao. Mga traidor na nagtulak sa akin sa madilim na ilog. Ngayon ay nakapasok sa espesyal na unit ng alyansa. Nagtangkang magtaksil sa akin. Sa gitna ng nag-aalab na puot, pinindot ko ang ultimate trap button ng madilim na ilog. Matapos sumabog ang gas, ganap na gumuho ang daanan. Walang nakaligtas sa infiltrating team. Mula sa mga labi, nakuhanan ko ang lihim na dokumento ng alyansa. At nalaman ko ang kanilang headquarters. At may 3 puwersa ng mabigat na panangga. Napapunta sa Timog Kanluran. At nanalo tayo sa laban kontra infiltrasyon. Hindi lang natin tuluyang pinatay ang mga matataas na opisyal ng kalaban. Kundi nakuha rin natin ang pangunahing barahan ng alyansa. Agad kong pinigilan ang lihim na daanan. Sa paligid ng base, nagdagdag ng mga anti-tank na bitad. At mga long-range na posisyon ng apoy. Naghahanda para sa huling laban ng alyansa. Nalaman ng alyansa na ang infiltration team ay ganap na nawasak. Ang komandante ay tuluyang nabaliw. Pinangunahan ang natitirang puwersa para sa huling pagsalakay. Nagdadala ng mabigat na nakatuon na pampasabog. Nagtangkang gumuho ng pangunahing bangin. Sirain ang kuta. Lumabas ang mga armored na unit ng kaaway. Sinasalubong ng mga putok ang paligid. Lumapit ang grupo ng pagsabog sa bangin sa ilalim ng apoy. Malapit nang ilagay ang pampasabog. Huling bahagi ng depensa. Malamig ang aking tingin nagtatanggol sa kalsada. Pindutin ang ultimate defense bato ng base. Bumukas ang hydraulic sluice ng daupotang waterfall. Ang 100 metrong taas ay bumuo ng mataas na presyon ng tubig. Ang haluang metal na kabayo sa ilog ay sabay-sabay na tumaas. Ang malalaking alon ay nagdadala ng mga piraso ng bato. Sinasalanta ang mga nag-atake na puwersa ng kaaway. Agad na nilamon ng malalaking alon ang armored na unit ng alyansa. Nawasak ang mabibigat na kagamitan. Hindi nakapaglagay ng mga pampasabog ang grupo. At nahigop ng malalaking alon sa ilog puti. Naging pagkain ng mga nilalang sa ilalim ng tubig. Nagtatago ang komandante ng alyansa sa likuran. Nakita ang pangunahing puwersa na nawasak.
Kasama ang kanyang mga tiwala, tumakbo patungo sa gilid. Gumawa ng huling pagsusumikap. Nakatutok ko siya gamit ang thermal imaging. Nalaman ko na siya ay kasabwat ni Zhao Hu sa nakaraang buhay. Sa pagpatay sa mga lider ng koalisyon na nagsalba sa akin. Magkasabay ang dugo sa dalawang buhay. Ako mismo ang nanguna sa isang pangkat ng atake. Tumakas mula sa lihim na labasan. Pinaputok ang armor-piercing na bala sa kanyang binti at pulso. Naipit siya sa tabing ilog. Huwag hintayin siya imanlumo. Saka siya barilin. Ganap na tapusin ang buhay niya. Nabuwag ang sentro ng utos ng alyansa. Maraming mga taga-suporta ang sumuko. Sa laban na ito laban sa alliance ng pagbangon. Ako ay nagwagi ng buong buo. Punong-puno ang puting tubig na ilog ng mga labi ng kalaban. Nananatiling buo ang pangunahing kuta. Ang aking base. Ganap na pinapahina ang lahat ng puwersa sa Timog Kanluran. Matapos linisin ang labanan. Kinuha ko ang mga elite na sumuko mula sa alyansa. Matapos ang mahigpit na pagsusuri at virus testing. Isasama ang mga may magandang asal. At may kakayahang makipaglaban sa seguridad. Tanggalin ang mga teroristang masasama. Ganap na pagsasama-sama ng mga puwersa ng alyansa. Ang linya ng produksyon ng armas sa base ay tuloy-tuloy ang operasyon. Gamitin ang mga nakuhang bahagi ng mabibigat na kagamitan. Para i-modify ang mga ito bilang mga panlaban. Mga panlaban tulad ng anti-aircraft vehicles. Muling nagtataas ng lakas ng depensa. May magandang balita mula sa laboratorio ng biolohiya. Pinagsama ng mga eksperto ang lahat ng mga strain. Upang makabuo ng kumpletong bakuna laban sa virus. Na maaaring ganap na makaiwas sa impeksyon. At magpagaling sa mga maagang nahawaan. Nakumpleto ng lahat sa base ang pagbabakuna. At tuluyan ng nakalaya sa banta ng virus. Pinalawak ang mga lugar ng pagtatanim na may tamang temperatura ng 3 beses. Sapat ang imbakan ng pagkain para sa pagkonsumo ng 1-0 taon ng 1-0-0-0 tao. Enerhiya, tubig at mga materyales. Magtagumpay sa permanenteng kasapatan. Ang mga base sa paligid na daan-daang kilometro ay unti-unting sumusunod. Gumawa ako ng isang federasyon ng mga nakaligtas sa Timog Kanlurang bahagi na nakasentro sa Huangyashu Waterfall. Itinatag ang pinakamalaking federasyon ng mga nakaligtas sa Timog Kanluran. Nagtakda ng makatarungang mga batas sa pamumuhay. Ibalik ang kaayusan sa mundo ng katapusan. Habang ang base ay umuunlad ng mabilis. Ang pangkat ng pagsisiyasat mula sa ibang lalawigan ay nagdala ng lihim na impormasyon. Ang punong tanggapan ng Rebirth Alliance ay hindi pa nawasak. Ang mga puwersa ng Hilagang Alyansa ay mayroong laboratorio ng ultimong virus. Nakasalukuyang nag-aaral ng mga kontroladong mutasyon na nagtatangkang pagsamahin ang mundo sa katapusan. Ang susunod na target ay ang aking federasyon. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng kontrol na silid. Tumingin sa umaagos na talon, nag-aalab ang labanan. Sa nakaraang buhay, nabuhay ng 3 taon. Sa kasalukuyan, bumuo ng arko para sa katapusan ng mundo. Ngayon, hawak ko ang matibay na bundok. Kontrolado ang panganib ng langit. Mayroon pang nangungunang teknolohiya at mga antibody. Kahit ano pang balak ng Hilaga, may lakas akong harapin ang laban. Agad kong tinawag ang mataas na antas ng pagpupulong ng federal. Sinimulan ang buong saklaw na paghahanda sa digmaan. In-upgrade ang cross-regional na depensa. Hamon ang bagong yugto ng matinding laban.